Itinapon niya ako na parang basahan sa gitna ng ulan. Matapos ang 10 taon ng pagsisilbi at pagtatago ng aking tunay na yaman, isang pirasong papel lang pala ang katapat ng lahat. Habang nilalamon ni Leandro ang karangyaan kasama ang kanyang kabit, hindi niya alam na ang bawat sentimong tinatamasa niya ay galing sa aking mga kamay. Ngayong gabi, tapos na ang pagpapanggap. Sino ang tunay na pulubi pagkaalis ng reyna sa kanyang palasyo? Handa ka na bang mawala ang lahat, Leandro? Pirmahan mo na yan, Anika. Huwag mo nang pahabain ang paghihirap nating dalawa dahil sa totoo lang, nagsasawa na ako sa mukha mong mukhang katulong. Ang mga salitang iyon ay tila mga tipak ng yelo na ibinuhos sa nagbabagang puso ni Anika. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan, suot ang kanyang kupas na apron na may bahid pa ng harina at amoy ng sinigang. Sa kanyang mga kamay, maingat niyang hawak ang isang mangkok ng mainit na sabaw, ang paboritong luto ni Leandro na pinagsikapan niyang ihanda mula pa kaninang madaling araw. Ito ang kanilang ika-10 anibersaryo, isang dekada ng pagtitiyaga, ng pagtitipid, at ng tahimik na pagsuporta sa likod ng tagumpay ng Arguelles Tech. Ngunit ang isinalubong sa kanya ay hindi isang yakap o pasasalamat, kundi isang makapal na asul na folder na lantarang nakalapag sa ibabaw ng hapagkainan. Bumagsak ang makapal na folder sa ibabaw ng lamesa, dahilan upang tumalon ang ilang patak ng mainit na sabaw sa puting tilang pantakip na maingat niyang nilaban kahapon. Ang bawat patak ay tila mansa sa lahat ng pangarap na binuo niya, kasama ang lalaking nasa kanyang harapan. Leandro, anibersaryo natin ngayon. Ang tinig ni Anika ay nanginginig, halos pabulong na tila isang huling hininga ng isang nalulunod. Nagluto ako ng paborito mo. Akala ko ba, magdiriwang tayo? Isang matalim at mapang-uyam na tawa ang kumawala sa mga labi ni Leandro. Inayos niya ang kanyang mamahaling suit at tumingin kay Anika ng may halong pandidire na tila ba isa itong ligaw na pusa na napadpad sa kanyang malinis na pamamahay. Anniversary? Look at yourself, Anika. Simula nang maging CEO ako, wala kang ibang ginawa kundi magmukhang losyang sa bahay na ito. You don't fit in my world anymore. Si Bianca, siya ang kailangan ko. She's sophisticated, she's smart, at higit sa lahat, hindi siya amoy kusina. Kasabay ng mga salitang iyon ay ang pagpasok ng isang babaeng nakasuot ng pulang bestida na tila ba pag-aari nito ang buong silid. Si Bianca. Ang bawat hakbang ng kanyang matutulis na sapatos sa makintab na sahig ay tila mga saksak sa pandinig ni Anika. Humawak si Bianca sa braso ni Leandro at nagpakita ng isang mapanuring ngiti. Sweetie, I told you, she won't understand. Wika ni Bianca sa tonong mapang-asar. Anika, be realistic. Ang isang tulad mo ay para sa probinsya, hindi para sa Makati. Hindi mo ba nakikita? You are holding him back. Ang yaman at kapangyarihan ni Leandro ay bunga ng sarili niyang talino. At ikaw? Ikaw ay pabigat lang. Hindi na namalayan ni Anika na dahan-dahang nangangatal ang kanyang mga bisig. Ang mangkok na hawak niya ay unti-unting niihiwalay sa kanyang mga daliri hanggang sa tuluyan itong bumagsak sa sahig. Walang malakas na tulog ng pagkabasag ang kanyang narinig, kundi ang pag-agos ng mainit na sabaw sa kanyang mga paa kasabay ng pagkawasak ng kanyang dignidad. Ngunit sa kabila ng hapdi ng paso sa kanyang balat, mas matindi ang pagkirot ng kanyang dibdib. Pabigat? Bulong ni Anika sa kanyang sarili. Nais niyang isigaw na siya ang nagpuyat para ayusin ang mga unang coding ng kumpanya. Nais niyang ipamukha rito na ang puhunang ginamit nito sa unang opisina ay galing sa mga alahas na ipinamana ng kanyang lola na lihim niyang ibinenta. Ngunit ang lalamunan niya ay tila barado ng tuyong buhangin. Ang lahat ng sakripisyo niya sa loob ng 10 taon ay itinapon lang sa basurahan sa loob ng 5 minuto. Lumapit ang kanyang biyena na si Doña Milagros. Bit-bit ang isang maliit na maleta na puno ng mga lumang damit ni Anika.
Ang matanda ay tila isang reynang nagtatapon ng basura. Huwag mo nang antayin. Nakaladgarin ka pa namin palabas, Anika. Isang malaking pagkakamali na pinayagan kitang pakasalan ang anak ko noon. You were just a charity case. Ngayong mayaman na kami, wala ka ng puwang dito. Inabot ni Leandro ang isang tseke at inihagis ito sa paanan ni Anika kasama ng mga basag na piraso ng seramika. Ayan, 500,000 piso. Malaki na yan para sa isang tulad mo. Umalis ka na bago pa magbago ang isip ko. Pinitigan ni Anika ang tseke sa sahig. Sa puntong iyon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang bawat sulok ng bahay na itinuring niyang kuta ay naging banyaga at mapanganib. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha, ngunit pinigilan niya itong pumatak sa harapan ng mga taong yumurak sa kanyang pagkatao. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang apron at iniwan ito sa ibabaw ng basang sahig. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Leandro. Ang mga matang dati ay puno ng pangako, ngunit ngayon ay tila 2 uling na lamang ng pangkamuhi. Sa kanyang isipan, isang boses ang nagsimulang bumangon mula sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Isang boses na matagal na niyang ibinaon para sa kapakanan ng kanyang asawa. Bumalik sa kanyang alaala ang mukha ng kanyang ama, si Don Celestino, at ang huling bili nito bago siya umalis sa kanilang mansyon 10 taon na ang nakalilipas. Ang tunay na reyna, Anika, ay hindi sinusukat sa korona, kundi sa kung paano siya tumayo matapos ang bawat pagkabuwal. Humakbang si Anika patungo sa pinto. Hindi nililingon ang tseke o ang maletang itinapon ni Doña Milagros. Wala siyang dalang kahit ano, kundi ang sugatang puso at ang isang lihim na 10 taon niyang pinangalagaan. Lumabas siya sa malaking gate ng kanilang subdibisyon habang ang langit ay nagsisimulang magbuhos ng malakas na ulan. Tila nakikiramay sa kanyang pighati habang ang bawat patak ng ulan ay humahapdi sa kanyang mukha. Isang katanungan ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang diwa. Hanggang kailan mo kayang panindigan ang iyong kayabangan, Leandro? Kapag nalaman mong ang taong minaliit mo ang siyang nagmamay-ari ng lupang kinatatayuan mo. Nakatayo si Anika sa gitna ng kalsada, basang-basa at nanginginig, habang ang mga ilaw ng BGC ay tila mga matang nang ungutya sa kanya. Sa sandaling iyon, ang Anika na asawa ni Leandro ay tuluyan ng pumanaw kasama ng ulan. At sa kanyang muling pagising, sisiguraduhin niyang mararamdaman nila ang bagsik ng isang reynang matagal nilang kinalimutan. Wala kang dalang anuman dahil wala ka namang ambag sa pamilyang ito. Kundi ang kahirapan mo. Ang boses ni Doña Milagros ay mas matalas pa sa hanging humahampas sa mukha ni Anika habang nakatayo siya sa labas ng malaking bakal na gate ng kanilang mansyon. Bit-bit ng matanda ang isang maliit na bag na gawa sa tila, ang tanging gamit na pinayagan niyang dalhin ni Anika. Mga lumang damit na kupas na at halos wala ng kulay. Sa isang marahas na galaw, binitawan ng matanda ang bag sa maputik na semento. Dahan-dahang bumagsak ang bag at kasabay nito ang pagtilamsik ng maruming tubig sa paanan ni Anika. Hindi gumalaw ang dalaga. Ang ulan ay tila naging isang malamig na kumot na bumabalot sa kanyang nangangatog na katawan. Tumingin siya sa kanyang biyenan, sa babaeng pinagsilbihan niya ng higit pa sa isang tunay na anak sa loob ng 10 taon. Naalala niya kung paano niya minasahe ang mga paa nito gabi-gabi, kung paano siya nagpuyat sa pag-aalaga rito noong ito ay may sakit, at kung paano siya nanatiling tahimik sa bawat pang-aalipusta nito para lamang sa kapayapaan ng pagsasama nila ni Leandro. Mama, kahit konting respeto naman po, ang tanging lumabas sa mga labi ni Anika. Ang boses niya ay tila malapit ng mapuputol na kwerdas. Respeto? Ibinibigay lang ang respeto sa mga taong kapantay namin, Anika. Isang malaking pagkakamali ang pagpasok mo sa buhay ng anak ko. Look at you, basang-basa at mukhang pulubi. Bagay na bagay ka sa kalsada. Pagkatapos sabihin yon ay tinalikuran siya ni Doña Milagros at mabilis na ipinid ang malaking gate.
Ang tunay na ingay ng bakal na naglalapat ay tila isang haton ng kamatayan sa huling bahagi ng buhay ni Anika bilang isang Arguelles. Naiwan si Anika na mag-isa sa madilim na kalsada ng eksklusibong subdibisyon sa BGC. Isinakbat niya ang basang bag sa kanyang balikat, ang bigat nito ay tila pasan ang buong mundo. Bawat hakbang niya palayo sa bahay na iyon ay puno ng pasakit. Ang kanyang mga tsinelas ay dulas sa basang kalsada. Ngunit patuloy siyang naglakad. Wala siyang pera, wala siyang matutuluyan, at higit sa lahat, wala na siyang pusong buo. Habang naglalakad sa ilalim ng naglalakihang mga gusali ng Makati at BGC, hindi mapigilan ni Anika na tumingin sa itaas. Doon, sa pinakamataas na palapag ng isang makintab na gusali, ay nakatirik ang logo ng Arguelles Tech. Ang asul na ilaw nito ay nagminingning sa gitna ng madilim na gabi, tila isang mapang-uyam na paalala ng kanyang mga sakripisyo. 10 ng mga daliri niya ang halos tumigas sa lamig habang inaalala niya ang mga gabing nakaupo siya sa harap ng computer, lihim na inaayos ang mga gusot sa sistem na hindi maunawaan ng mga tauhan ni Leandro. Siya ang utak, siya ang naglagay ng pundasyon, ngunit ang pangalan ni Leandro ang nakasulat sa bawat parangal. Ginawa niya ang lahat ng iyon dahil mahal niya ito. Akala niya, sapat na ang pag-ibig para mapunan ang pagkakaiba ng kanilang mundo. Ngunit ang pag-ibig na ibinigay niya ay naging tuntungan lamang ni Leandro para maabot ang rurok at matapos nito ay sipain siya pabalik sa putikan. Huminto si Anika sa harap ng isang saradong tindahan para sumilong ng bahagya. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang yumakap sa kanyang sariling mga bisig. Sinusubukang kumuha ng kahit kaunting init mula sa kanyang pira-pirasong hininga. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, tanging ang tunog ng bawat patak ng ulan sa bubungan ang kanyang naririnig. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya, kasunod ng isang mapait na ngiti. 10 taon! Bulong niya sa hangin. 10 taon akong naging anino para lang maging sikat ang araw mo, Leandro. Habang iniisip ang kanyang kinabukasan, isang alaala ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Isang maliit na susi na lagi nakasabit sa kanyang leeg, nakatago sa ilalim ng kanyang suot na damit. Iyon ang tanghing bagay na hindi niya binitawan sa loob ng isang dekada. Ang susi sa isang tagong vault sa isang bangko na tanghing ang pangalang Anika Villaluna lamang ang may karapatang magbukas. Sa loob ng vault na yon ay ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, isang katotohanang handa niyang talikuran habang buhay sana kung naging tapat lang ang lalaking minahal niya. Biglang nahawi ang dilim ng kalsada dahil sa 2 malakas na ilaw mula sa isang sasakyang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang tunog ng gulong sa basang kalsada ay tila isang maingat na bulong. Huminto ang isang itim na Rolls Royce sa tapat mismo ng kinaroroonan ni Anika. Ang kintab ng sasakyan ay tila hindi nababawasan sa kabila ng dumi ng ulan. Bumukas ang pinto sa likuran at isang matandang lalaki na may hawak na payong ang bumaba. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng awtoridad at paggalang. Lumapit siya kay Anika na noon ay nakatingala at puno ng pagtataka sa kanyang mga mata. Ipinayong ng matanda ang dalaga, hinaharangan ang bawat patak ng ulan na kanina pa nagpapahirap sa kanya. Young lady. Ang boses ng matanda ay puno ng emosyon. Tila isang ama na matagal nang nawala ng anak. Tapos na ang 10 taon na hinihini mo. Oras na para bumalik ka sa kinaroroonan mo. Tiningnan ni Anika ang matanda, si Mang Jojo, ang tapat na tauhan ng kanyang ama. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng humalo sa tubig ulan sa kanyang mga pisingi. Ang kanyang katawan ay tuluyang nanghina at kung hindi siya agad na alalayan, ay baka tuluyan na siyang bumagsak sa kalsada. Mang Jojo, ang tanging nasambit niya. Hinihintay ka na ng chairman, Anika. Handa na ang lahat para sa muling pagbangon ng tunay na tagapagmana ng mga Villaluna. Habang inaalalayan siyang pumasok sa loob ng sasakyan, tumingin si Anika sa huling pagkakataon sa direksyon ng mansyon ni Leandro.
Ang sakit sa kanyang puso ay naroon pa rin. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na itong isang panibagong apoy. Isang apoy na hindi basta-basta mapapatay ng kahit anong ulan. Sino ang tunay na nagmamay-ari ng kapangyarihang tinatamasa ni Leandro? At ano ang gagawin ni Anika kapag ang lahat ng pinto na isinara sa kanya ay muli niyang buksan gamit ang kanyang tunay na pangalan? 10 taon, Anika. 10 taon mong pinanood ang sarili mong maubos para sa isang lalaking hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Ang tinig ni Don Celestino Villaluna ay mahina, ngunit punong-puno ng otoridad na umaalingaw-ngaw sa loob ng malawak at marangyang silid. Nakaupo ang matanda sa gilid ng kama kung saan dahan-dahang nagigising si Anika. Ang amoy ng sariwang jasmine at mamahaling kahoy ay humahalimuyak sa paligid, malayo sa amoy ng ulan at panis na sabaw na huli niyang natatandaan. Dahan-dahang idinilat ni Anika ang kanyang mga mata. Ang lambot ng tilang seda na nakabalot sa kanyang katawan ay tila isang estranghero sa kanyang balat na nasanay sa gasgas na apron at murang tela. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Malinis na ang mga ito. Wala na ang mansa ng uling at dumi ng kusina. Ngunit, nananatili ang mapulang marka ng paso sa kanyang mga daliri mula sa mangkok ng sinigang kagabi. Papa, ang tanging nasambit ni Anika. Ang kanyang tinig ay paos at basag. Hinawakan ni Don Celestino ang kamay ng kanyang anak. Ang kalyo sa mga palad ng matanda ay simbolo ng kapangyarihang nagpapatakbo sa ekonomiya ng bansa. Ngunit ang haplos niya ay puno ng pag-aalala ng isang amang nagluksa sa kawalan ng kanyang anak sa loob ng isang dekada. Binalaan kita, anak. Sinabi ko sa iyo na ang pag-ibig ay hindi sapat na pundasyon. Para sa isang lalaking ang ambisyon ay mas malaki kaysa sa kanyang konsensya. Wika ng matanda habang nakatingin sa malayo. Pinayagan kitang umalis. Pinayagan kitang magpanggap na isang ordinaryang babae dahil iyon ang hiling mo. Pero ang makita kang basang-basa sa ulan, itinapon na parang basura sa sarili mong pag-aari. Iyon ang hindi ko mapapatawad. Bumangon si Anika at sumandal sa malambot na unan. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya. Sa bawat tibok ng kanyang puso, tila naririnig pa rin niya ang tawa ni Bianca at ang mga masasakit na salita ni Leandro. Ang sakit ay naroon pa rin, nakabaon ng malalim, ngunit kasabay nito ay ang unti-unting pagbangon ng isang malamig na determinasyon. Tumayo si Anika at lumakad patungo sa malaking salamin sa dulo ng silid. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Maputla siya, may mga itim sa ilalim ng mga mata, at ang kanyang buhok ay wala ng kintab. Ngunit sa likod ng pagod na anyo, naroon ang mga matang Villaluna, matatalas, matatalino, at hindi sumusuko. Kinuha na niya ang isang suklay na gawa sa ginto at dahan-dahang inayos ang kanyang buhok. Ang bawat hagod ay tila pagtatanggal ng mga alaala ng pagiging isang Argüelles. Sa sandaling iyon, hinubad niya ang kanyang huling pag-aalinlangan. Ang Anika na nagmamahal ng tapat ay naiwan na sa gitna ng ulan sa BGC. Ang nakatayo ngayon sa harap ng salamin ay ang babaeng muling kukuha ng korona na kailanman ay hindi naman talaga nawala sa kanya. Papa, tawag niya habang hindi inaalis ang tingin sa salamin. Gusto kong malaman ang lagay ng Argüelles Tech. Isang manipis na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Don Celestino. Alam niya ang ibig sabihin ng tonong iyon ng kanyang anak. Ang kumpanyang binuo ninyo? Kasalukuyan silang nasa rurok ng tagumpay sa paningin ng publiko. Pero sa likod ng mga kurtina, alam nating dalawa na ang bawat kontrata at puhunang tinanggap nila sa loob ng 5 taon ay dumaan sa mga kamay ko. Sila ay isang higanting gawa sa baraha, Anika. Isang ihip mo lang, guguho ang lahat. Lumapit si Mang Jojo, bit-bit ang isang tablet at ilang mga papeles. Young lady, ang Angel Fund na lihim na nagpapatakbo sa kanilang operasyon ay nakahanda na para sa iyong utos. Sa isang lagda mo lang,
ang lahat ng daloy ng pera patungo sa Arguelles Tech ay mapuputol ng tuluyan. Kinuha ni Anika ang panulat. Ang bigat nito sa kanyang kamay ay tila mas mabigat pa sa lahat ng gawaing bahay na ginawa niya sa loob ng 10 taon. Tumingin siya sa bintana, kung saan tanaw ang mga naglalakihang gusali ng Makati. Alam niyang sa mga oras na ito, baka kasalukuyang nagdiriwang si Leandro at Bianca gamit ang perang, akala nila ay bunga ng kanilang sariling galing. Hindi niya mapigil ang maisip ang miron ng kanyang ama. Ang tunay na reyna ay hindi kailangang sumigaw para makinig ang lahat. Sapat na ang kanyang pananahimik para manghinig ang mga kaaway. Inilapat ni Anika ang panulat sa papel. Ang bawat guhit ng kanyang pirma ay tila isang hatol na magpapabago sa kapalaran ng maraming tao. Sa pagkakataong ito, hindi na siya ang asawang nagmamakaawa para sa atensyon. Siya na ang babaeng may hawak ng hininga ng imperyong ipinagmamalaka ni Leandro. Matapos lumagda, ibinigay niya ang papel kay Mang Jojo. Ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng emosyon, tila isang estatwang gawa sa marmol. Putuli ng lahat. Ang tanging utos niya. Gusto kong maramdaman ni Leandro kung paano mawala ng hangin habang nasa tuktok ng bundok. Nang umalis ang kanyang ama at si Mang Jojo, naiwan si Anika sa katahimikan ng silid. Lumapit siya sa bintana at idinikit ang kanyang kamay sa malamig na salamin. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik. Sino ang unang iiyak kapag ang lahat ng karangyaan ay biglang naglaho? At ano ang gagawin ni Leandro kapag nalaman niyang ang bawat sentimong ipinambibili niya ng alahas para kay Bianca ay galing sa babaeng tinawag niyang pulube? Isang tunog ng notification mula sa kanyang lumang telepono ang bumasag sa katahimikan. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen na nagdalaman lamang ng isang pangalan na matagal na niyang hindi naririnig. Ang kumpanyang ito ay bunga ng aking dugo at pawis. Hindi kailangan ng Arguelles Tech ang isang katulong para mabuhay. Ito ang mga salitang binibitawan ni Leandro habang nakatayo sa harap ng salamin sa loob ng kanyang marangyang opisina sa pinakamataas na palapag ng kanilang gusali sa BGC. Inayos niya ang kanyang kurbata. Ang kanyang mukha ay puno ng yabang at tiwala sa sarili. Ngayon, ang araw na inaasahan niyang pipirmahan ang pinakamalaking kontrata sa kasaysayan ng kanyang kumpanya. Isang deal na maglalagay sa kanya sa mapa ng pandaigdigang teknolohiya. Ngunit sa gitna ng kanyang paghanga sa sariling refleksyon, ang mga ilaw sa loob ng silid ay biglang kumutitap ng hindi inaasahan. Ang malamig na buga ng aircon ay biglang huminto, na sinundan ng isang nakakabinging katahimikan sa loob ng gusali. Ang mga monitor sa kanyang lamesa, na kanina ay nagpapakita ng tumataas na graph ng kanilang kita, ay biglang nagdilim bago napalitan ng isang kulay pulang babala sa screen. Isang marahas na pagbukas ng pinto ang gumulat sa kanya. Pumasok ang kanyang head engineer, pawisan at namumutla ang muka. Sir Leandro, ang main server, bigla itong nag-lockdown. Hindi namin mapasok ang system. Ang lahat ng aming codes ay tila nagbago ng kusa. Ang boses ng engineer ay nanginginig sa takot. Ano? Paano mangyayari yon? Ayusin nyo! May meeting ako sa mga investor sa loob ng 30 minuto. Sigaw ni Leandro, ang kanyang panga ay nagnangalit sa galit. Bayad kayo para siguruhing walang aberya. Sir, sinubukan na namin ang lahat ng backup passwords, pero ayaw gumana. Tila may isang master key na kinuha mula sa system. Isang susi na hindi namin alam na umiiral pala. Paliwanag ng engineer habang pilit na iniiwasan ang matalim na tingin ng kanyang boss. Hindi alam ni Leandro na ang susi na tinutukoy nito ay ang tahimik na presensya ni Anika. Sa loob ng 10 taon, si Anika ang nagbabantay sa core code ng Arguelles Tech habang tulog ang lahat. Siya ang gumagawa ng mga security patches tuwing madaling araw habang si Leandro ay nasa mga party o mahimbing na naghihilik. Nang lisanin ni Anika ang bahay,
Dala-dala niya ang digital na kaluluwa ng kumpanya. Sa gitna ng kaguluhan, pumasok si Bianca. May bitbit na mga paper bags mula sa mga mamahaling butik. Ang kanyang tawa ay tila isang matalim na karayom sa pandinig ni Leandro. "Babe, look! I bought the limited edition bag we saw online. It's so gorgeous!" Wika ni Bianca na tila walang pakialam sa tensyon sa loob ng silid. Lumapit siya kay Leandro at humalik sa pisingin nito. Ngunit tanging inis ang naramdaman ng lalaki. "Hindi ngayon, Bianca. May problema ang system." Asik ni Leandro. "Oh, come on, Leandro. Problem lang yan. You're a genius, right? Hayaan mo ang mga tauhan mo ang gumawa niyan. By the way, kailangan ko ng dagdag na budget para sa launching party natin bukas. Ang mahal lang catering na gusto ni Tita Milagros." Patuli ni Bianca habang tinitingnan ang kanyang bagong sapatos sa salamin. Tumingin si Leandro kay Bianca. Sa sandaling yon, isang mabilis na alaala ang dumaan sa kanyang isipan, si Anika na laging nagtitimpla ng kape para sa kanya tuwing may problema siya sa trabaho, ang babaeng laging nagsasabing, "Kaya natin ito, Leandro, nandito lang ako." Ngunit mabilis niyang itinaboy ang alaalang yon. Naniniwala pa rin siya na kaya niyang ayusin ang lahat ng mag-isa. Isang tunog ng notification mula sa kanyang personal na laptop ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Isang email ang pumasok mula sa The Angel Fund, ang misteryosong investor na nagbigay ng bilyon-bilyong piso para mapanatiling matatag ang kumpanya sa nakalipas na 5 taon. Binasa ni Leandro ang email at tila nanigas ang kanyang buong katawan. Ang bawat salita sa screen ay tila isang mabigat na suntok sa kanyang sikmura. Dear Mr. Arguelles, after a thorough review of your company's current stability and ethical leadership, we have decided to exercise our right to immediate fund withdrawal. Effective today, all financial support from the Angel Fund is terminated. Our legal team will be coordinating for the recovery of all outstanding assets. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Kung wala ang pondo mula sa Angel Fund, ang Arguelles Tech ay hindi lamang hihinto. Ito ay tuluyang malulubog sa utang. Ang kumpanyang ipinagmamalaki niya ay isang magandang gusali na walang matibay na pundasyon. Hindi maaari. Sino ang nagmamay-ari ng fund na ito? Bulong ni Leandro sa sarili. Bakit na yan pa? Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang tahimik at marangyang opisina, nakaupo si Anika habang nakatingin sa isang malaking monitor. Nakikita niya ang bawat pagbagsak ng stocks ng Arguelles Tech sa real time. Walang galit sa kanyang mukha. Tila isang dalubasang manggagamot lamang siya na nag-oopera. Ito pa lang ang simula, Leandro. Bulong ni Anika habang hinahaplos ang kanyang buhok. Naranasan mo nang mawala ng kuryente. Ngayon, panuorin nating mawalan ka ng hangin. Isang tawag ang natanggap ni Anika mula kay Mang Jojo. Young lady, ang mga investors ni Leandro ay nagsisimula na ring magpanik. Gusto nilang bawiin ang kanilang mga shares bago tuluyang gumuho ang kumpanya. Hayaan mo silang matakot, Mang Jojo. Pero wag muna nating tapusin ang laro. Sagot ni Anika, ang kanyang tinig ay malamig at puno ng paninindigan. Gusto kong makita kung hanggang saan ang kayabangan ni Leandro bago siya humingi ng tulon sa mga taong tinatapak-tapakan niya. Habang nakatingin si Anika sa labas ng bintana, muling sumagi sa kanyang isip ang mukha ng kanyang asawa noong itinapon nito ang tseke sa kanyang paanan. Ang sakit ay nagiging lakas. At ang bawat luhang pumatak sa ulan ay nagiging isang sandata. Sa opisina ni Leandro, muling bumukas ang pinto. Sa pagkakataong ito, ang kanyang sekretary naman ang pumasok, mukhang mas desperado kaysa sa engineer. "Sir, tumatawag ang bangko. Pinaparecall na nila ang ating mga loans dahil sa balita ng withdrawal ng Angel Fund. Kung hindi tayo makakabayad ng interest bago matapos ang linggo, kukunin nila ang building na ito." Napaupo si Leandro sa kanyang upuan. Ang kanyang mundo ay tila umiikot. Tumingin siya kay Bianca
na noon ay abala sa pagkuha ng selfie kasama ang kanyang bagong bag, tila walang kamalay-malay na ang palasyong inaasahan niyang panirahan ay unti-unti nang nagiging abo. Isang malaking katanungan ang gumabagabag sa isipan ni Leandro. Sino ang nasa likod ng Angel Fund na may kapangyarihang wasakin siya sa loob lamang ng isang araw? Bakit ba ang dami mong reklamo, Leandro? Isang party lang naman ito. Hindi naman ikababagsak ng kumpanya ang kaunting luho para sa imahe natin sa publiko. Ang boses ni Doña Milagros ay tila isang matalim na kumpas sa loob ng kanilang marangyang sala, habang pilit na inaayos ng isang sikat na designer ang kanyang mamahaling gown. Sa paligid nila, ang mga tauhan ng catering ay abala sa paglalakad ng pabalik-balik. Bit-bit ang mga kristal na baso at pilak na kagamitan. Ang bawat hakbang nila sa malambot na alpombra ay tila mga bulong na nagbabadyang panganib na pilit na binabaliwala ng matanda. Napahilot si Leandro sa kanyang sentido. Ang bawat tibok ng kanyang ulo ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Ma, hindi mo ba naiintindihan? Ang Angel Fund, wala na sila. Ang mga bangko, tinatawagan na ako bawat oras. Hindi ito ang tamang panahon para sa isang engrandeng engagement party. At kailan ang tamang panahon? Singit ni Bianca habang tinitingnan ang kanyang refleksyon sa salamin, suot ang isang diamanteng kwintas na kinuha niya mula sa vault ni Leandro kagabi. Kung ititigil natin ang party na ito, iisipin ng mga tao na totoo ang mga balibalita. We need to show them that we are still on top, Leandro. Saka, na-post ko na sa social media ang tungkol sa event na ito. I have millions of followers waiting for the engagement of the year. Tumingin si Leandro kay Bianca. Sa ilalim ng makapal na makeup at mamahaling kasuotan nito, tila nakita niya ang isang kawalan na hindi niya napansin noon. Walang pag-aalala sa mga mata ng dalaga para sa kumpanya o para sa kanya. Ang tanging mahalaga rito ay ang ningning ng mga hiyas at ang dami ng likes sa kanyang mga posts. Biglang sumagi sa kanyang isipan ang isang gabi. 5 taon na ang nakalilipas, noong muntik na ring malugi ang Arguelles Tech. Naalala niya si Anika. Suot ang isang simpleng t-shirt, may bahid ng tinta ang mga daliri, at pilit na ngumingiti habang inaabutan siya ng isang basong tubig. Huwag kang mag-alala, Leandro. Magtipid muna tayo. Ibenta natin ang mga luma nating gamit. Ang mahalaga, magkasama tayo. Noong panahong iyon, hindi siya natatakot dahil alam niyang may isang taong laging nakasalo sa kanya. Ngunit na yon, sa gitna ng karangyaan, pakiramdam niya ay mag-isa siyang nahuhulog sa isang madilim na bangin. Ayusin mo ang mukha mo, Leandro. Utos ni Doña Milagros na mapansin ang pananahimik ng anak. Isipin mo na lang na itong party na ito ay isang investment. Maraming mayayamang kaibigan si Bianca na pwedeng tumulong sa atin. Huwag mong ipakita sa mundo na tila pinabayaan na tayo ng kapalaran simula nang umalis ang malas na babaeng iyon sa bahay na ito. Ang pagbanggit sa malas na babae ay tila isang kurot sa konsensya ni Leandro. Ngunit mabilis niya itong itinago sa likod ng kanyang maskara ng katapangan. Tumayo siya ng tuwid at tumango. Pilit na ibinabalik ang kanyang dating hambog na anyo. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang eksklusibong butik sa isang high-end mall sa Makati, isang kakaibang tensyon ang namamayani. Ang lahat ng mga sales associates ay nakatayo ng maayos, tila naghihintay sa pagdating ng isang napakahalagang panauhin. Isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng entrance. Bumaba si Anika, suot ang isang puting silk pantsuit na tila ba yakap ang kanyang bawat galaw ng may dalisay na kagalakan. Wala na ang kanyang lumang apron. Pinalitan na ito ng isang aura ng kapangyarihan na tila ba nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ng mall ay hindi lumilihan ng ingay. Ngunit ang bawat mata ay nakatuon sa kanya. "Welcome back, Miss Villaluna." Bati ng manager ng butik habang yumuyukod ng bahagya.
Ang lahat ng inyong mga pinili ay nakahanda na sa VIP lounge. Salamat, Elena. Maikling sagot ni Anika. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na himig. Ngunit may kasamang bigat ng awtoridad. Habang naglalakad patungo sa lounge, Napahinto si Anika sa harap ng isang display ng mga engagement rings. Tinitigan niya ang isang singsing na may malaking bato. Tila ba naalala ang maliit at simpleng singsing na ibinigay sa kanya ni Leandro noon sa harap ng isang tindahan ng kwek-kwek. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dahan-dahan niyang hinawakan ang isang butones sa kanyang suot na vest na tila ba may hinahanap siyang tibay dito. Sa puntong iyon, naramdaman niya ang isang bahagyang luwang sa tahi ng kanyang suot. Isang maliit na bagay, isang sinulid na lumabas. Ngunit sa halip na mainis, naalala niya kung paano niya maingat na tinatahi ang mga butones ng polo ni Leandro gabi-gabi para lang masiguro na hindi ito mapapahiya sa kanyang mga meeting. Isang maliit na sakripisyo na kailanman ay hindi napansin, ngunit dun niya ibinuhos ang lahat ng kanyang pagmamahal. Dahan-dahan niyang hinila ang lumabas na sinulid hanggang sa ito ay tuluyang maputol. Isang simbolo na ang lahat ng mga hibla na nag-uugnay sa kanya sa nakaraan ay isa-isa nang naglalaho. Miss Villaluna, may isang kliyente po sa labas na pilit na gustong pumasok sa lounge. Sabi ng isang staff, ang mukha ay puno ng pag-aalinlangan. Sinasabi niya na siya raw ang mukha ng Arguelles Tech at hindi siya pwedeng paghintayin. Nanliit ang mga mata ni Anika. Isang pamilyar na pangalan. Isang pamilyar na yabang. Papasukin niyo siya. Utos ni Anika habang dahan-dahang isinusuot ang kanyang mamahaling salamin sa mata. Gusto kong makita kung paano isuot ng isang magnanakaw ang maskara ng isang reyna. Bumukas ang pinto ng lounge at pumasok si Bianca, na tila ba isang hangin na puno ng artipisyal na bango. Hindi niya agad nakilala ang babaeng nakatalikod sa kanya na noon ay abala sa pagtingin sa mga alahas. Excuse me? I was told this lounge is reserved. Sino ka ba para sakupin ang oras ng manager? Singhal ni Bianca, ang kanyang boses ay puno ng kaplastikan. Dahan-dahang humarap si Anika. Ang bawat segundo ng kanyang pagpihit ay tila isang dantaon para kay Bianca nang tuluyan niyang makita ang mukha ng babaeng nasa kanyang harapan. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging siksik at mabigat. Tila ba nawala ng hangin ang paligid? Anika? Ang tanging nasambit ni Bianca. Ang kanyang mga mata ay halos lumabas sa gulat habang nakatingin sa kabuuan ng babaeng dati ay tinatawag niyang basahan. Tumingin si Anika sa kanya, mula sa kanyang sapatos hanggang sa kanyang buhok, nang may halong matinding pang-uuyam. Maling pangalan, Bianca. Sa lugar na ito at sa mundong papasukin ninyo ni Leandro, hindi na Anika ang itatawag mo sa akin. Imposible! Isang gabi lang ang lumipas. Paano ang isang tulad mong basahan ay nakasuot ng damit na mas mahal pa sa buong buhay mo? Ang boses ni Bianca ay tila isang sirang plaka na pilit na nagigiit ng isang katotohanang matagal nang lumipas. Nanatiling nakatayo si Anika, ang kanyang likod ay tuwid na tila isang kuta na hindi matitinag ng kahit anong bagyo. Dahan-dahan niyang ibinaba ang hawak na tasa ng tsaa sa mesa. Ang tunog ng porselana na dahan-dahang sumasayad sa salamin ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng isang digmaan. Walang kahit anong pang-inginig sa kanyang mga kamay. Ang mga mata mo, Bianca, ay sanay na tumingin sa labas, kaya hindi mo nakikita ang tunay na halaga ng mga bagay sa paligid mo. Ang tugon ni Anika. Ang bawat salita ay malamig at matalas na tila isang talim ng labaha. Akala mo ba ang lahat ng nakikita mo sa salamin ay sayo na? Ang maskarang suot mo ay nagsisimula ng mabetak. Humakbang ng pasulong si Bianca, ang kanyang matutulis na sapatos ay mabilis na tumatama sa makintab na sahig na lumilikha ng isang mabilis at nakakairitang tunog. Hindi ko alam kung anong milagro ang ginawa mo o kung sinong matandang mayaman ang nauto mo sa loob ng isang gabi
para mabili ang mga basurang suot mo. Pero tandaan mo ito, Anika. Ako ang magiging asawa ni Leandro Arguelles. Ako ang reyna ng Arguelles Tech. At ikaw? Ikaw ay isang aninona lang na pilit na humahabol sa liwanag namin. Isang mapanuyang tawa ang kumawala sa mga labi ni Anika. Isang tunog na hindi kailanman narinig ni Bianca mula sa mahinhin at tahimik na babaeng kilala niya. Arguelles Tech? Ang kumpanyang unti-unti nang nilalamon ng utang? Ang palasyong gawa sa buhangin na pilit mong kinakapitan? Elena! Tawag ni Anika sa manager ng boutique nang hindi inaalis ang tingin kay Bianca. Mabilis na lumapit ang manager, yumuyukod ng malalim. Yes, Miss Villaluna? Ano po ang maipaglilingkod ko? Ang lahat ng mga gamit na pinili ng babaeng ito, ang mga gowns, ang sapatos, at ang mga alahas na nakareserba para sa kanyang engagement party. Huminto ng bahagya si Anika at tumingin sa mga kuko niyang maayos na nalinis. Bilhin mo lahat yan. Sa ilalim ng pangalan ko. Ngayon din. Nanlaki ang mga mata ni Bianca. Ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay. Tila isang telang dahan-dahang namumute sa takot at galit. Wait! You can't do that! Naka-reserve sa akin ang mga yan! Leandro will pay for it! Ang card ni Mr. Arguelles ay tinanggihan na ng aming system kanina pa, Miss Bianca. Malungkot na paliwanag ni Elena, ngunit may bahid ng formalidad na tila ba isang sampal sa mukha ng dalaga. At ayon sa aming pulisiya, ang sinumang handa magbayad ng cash sa mas mataas na halaga ang siyang may karapatan sa mga items. Isang mabilis na galaw ang ginawa ni Anika. Kinuha niya ang isang itim na card mula sa kanyang pitaka at iniabot ito kay Elena. Ang kintab ng card na iyon ay tila isang sumpa para kay Bianca. Ibalot mo ang lahat, Elena, at pagkatapos, itapon mo sa basurahan ang lahat ng hinawakan ng babaeng ito. Ayokong may bahid ng dumi ang mga gamit na kukunin ko. Utos ni Anika, ang bawat salita ay puno ng kapangyarihan na tila ba tinitipak ang dignidad ni Bianca sa bawat segundo. You witch! Sigaw ni Bianca. Akmang susugurin niya si Anika, ngunit mabilis siyang hinarang ang dalawang malalaking lalaki na nakasuot ng itim na suit na kanina pa nakatayo sa labas ng lounge. Ang kanilang mga yapak sa alpombra ay mabigat at puno ng banta. Huwag mong dungisan ang paligid ko, Bianca. Masyadong mahal ang hangin dito para sa isang tulad mo. Malamig na sabi ni Anika. Umalis ka na. Sabihin mo kay Leandro, ang unang baitang ng kanyang pagbagsak ay tapos na. Hintayif niya ang susunod. Lumabas si Bianca sa butik na umiiyak sa galit. Ang kanyang mga sigaw ay unti-unting humihina habang lumalayo siya sa VIP wing ng mall. Naiwan si Anika sa loob ng silid. Dahan-dahang huminga ng malalim. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Ang pakiramdam ng pagiging malaya. Lumapit siya sa bintana ng lounge na nakaharap sa kalsada. Sa ibaba, nakita niya ang isang pamilyar na sasakyan na huminto sa tapat ng entrance ng mall. Isang lalaki ang bumaba, si Leandro. Mukha itong pagod, ang kanyang balikat ay bagsak, at ang kanyang mga mata ay patingin-tingin sa paligid na tila ba may hinahanap na hindi niya matagpuan. Napahawak si Anika sa kanyang leeg, doon sa parte kung saan dati ay nakasabit ang kanyang simpleng kwintas na regalo ni Leandro. Wala na ito roon. Wala na ang lahat ng mga tanikala na nag-uugnay sa kanya sa lalaking iyon. Sa ibaba, tila naramdaman ni Leandro na may nakatingin sa kanya. Tumingala siya patungo sa kinaroroonan ni Anika. Sa loob ng ilang segundo, nagtagpo ang kanilang mga paningin sa pagitan ng makapal na salamin. Nanigas si Leandro sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga labi ay bahagyang bumuka. Tila binibigkas ang isang pangalan na hindi niya akalaing muling sasagi sa kanyang isipan nang may ganitong tindi ng emosyon. Anika? Bulong ni Leandro sa hangin
habang ang ingay ng mga sasakyan sa paligid ay tila naglalaho. Ngunit ang babaeng nakikita niya sa itaas ay hindi ang asawang kilala niya. Ang babaeng yun ay tila isang diyosa na nakatingin sa isang langgam, puno ng kapangyarihan, puno ng ningning, at higit sa lahat, puno ng kawalan ng pakialam. Isang mabilis na pagpikit ng mga mata ni Anika ang nagtapos sa kanilang pagtititigan. Tinalikuran niya ang bintana at lumakad palayo. Ang bawat hakbang niya ay tila isang martilyo na nagpapatibay sa kanyang bagong mundo. Samantala, sa loob ng sasakyan ni Leandro, isang tawag ang pumasok. Isang boses na puno ng takot ang gumungad sa kanya. Sir Leandro, ang mga tauhan ng bangko, nandito sila sa bahay niyo. May dala silang warrant para sa foreclosure ng inyong mga ari-arian. Ang telepono ay dahan-dahang nalaglag mula sa kamay ni Leandro. Ang tunog nito sa sahig ng sasakyan ay tila isang huling hininga ng isang imperyong tuluyan ng gumuho. Isang pirasong papel lang ito, Leandro. Huwag mong iyakan ang mga bagay na wala namang silbi sa kasalukuyan nating katayuan. Ang boses ni Doña Milagros ay tila isang malamig na hampas ng hangin sa loob ng mag-ulong library ni Leandro. Nakatayo ang matanda sa gitna ng mga nagkalat na papeles. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait habang nakatingin sa kanyang anak. Si Leandro ay nakaupo sa sahig, sa tabi ng isang lumang kahon na matagal nang nakabaon sa ilalim ng mga dokumento ng kumpanya. Sa kanyang nanginginig na mga kamay, hawak niya ang isang maliit at kupas na notebook, ang talaarawan ni Anika noong mga unang taon ng kanilang pagsasama. Dahan-dahang binuksan ni Leandro ang mga pahina. Ang amoy ng lumang papel at tuyong tinta ay humahalimuyak. Tila ba naglalabas ng mga multo ng nakaraan? Nakita niya ang sulat kamay ni Anika. Maayos, malinis, at puno ng pag-asa. Ika-14 ng Marso. Hindi muna ako kumain ng tanghalian ngayong araw. Kailangan kong itabi ang pera para pambayad sa business permit ni Leandro. Sabi niya, malapit na kaming magtagumpay. Naniniwala ako sa kanya. Kahit mahapdi ang tiyan ko, busog naman ang puso ko dahil alam kong para sa kinabukasan namin ito. Isang mabigat na bara ang tila humarang sa lalamunan ni Leandro. Naalala niya ang araw na yon. Yon ang araw na umuwi siya na may dalang malaking balita. At sinalubong siya ni Anika ng isang matamis na ngiti at isang mainit na yakap. Kahit na maputla ito at tila nahihilo sa gutom. Hindi niya kailanman itinanong kung kumain na ba ito. Ang tanging inisip niya ay ang kanyang sariling tagumpay. Leandro, nakikinig ka ba? Muling sigaw ni Doña Milagros, sabay hablot sa notebook mula sa mga kamay ng anak. Ano ba itong binabasa mo? Mga basura ng isang babaeng walang kwenta? Kailangan nating mag-focus sa kung paano isasailalim sa ating pangalan ang mga natitirang assets bago pa ito makuha ng mga bangko. Siya ang nagbigay ng lahat sa akin. Bulong ni Leandro. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ang luha. Yung mga panahong wala tayong makain, yung mga panahong tinatawanan ako ng lahat, si Anika lang ang nanatili. Siya ang nagbayad ng mga utang natin na hindi ko alam kung saan niya kinuha ang pera. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Doña Milagros. Utang na loob? Iyan ba ang iniisip mo ngayon? Ang utang na loob ay hindi nakakabusob, Leandro. Ang babaeng iyon ay ginawa lang ang obligasyon niya bilang asawa. Huwag mong gawing bayani ang isang katulong. Sa isang marahas na galaw, lumapit ang matanda sa naglalagablab na fireplace sa sulok ng silid. Itinapon niya ang notebook sa gitna ng mga nag-aapoy na uling. Ang dahan-dahang paglamon ng apoy sa mga pahina, ang pag-itim ng mga salitang isinulat ni Anika ng may buong pagmamahal, ay tila isang huling hininga ng isang nakaraang pilit na pinapatay. Ma, anong ginawa mo? Akmang kukunin ni Leandro ang notebook, ngunit huli na ang lahat. Ang apoy ay mabilis na tumupok sa huling piraso ng alaala ng kabutihan ni Anika. Pinapalaya kita sa kahibangan mo, Leandro, malamig na sabi ni Doña Milagros.
Wala tayong panahon para sa emosyon. Isipin mo si Bianca. Isipin mo ang kasal ninyo. Iyon ang magliligtas sa atin. Ngunit sa isipan ni Leandro, ang bawat pahina ng notebook na naging abo ay tila isang bahagi ng kanyang sariling kaluluwa na nawala. Ang bawat salita ni Anika ay tila isang sumpa na nagsisimulang magkatotoo. Sa gitna ng init ng fireplace, nakaramdam siya ng isang kakaibang ginaw. Isang uri ng lamig na tanging ang isang taong nawala ng lahat ng tunay na halaga ang makakaramdam. Biglang bumukas ang pinto ng library. Pumasok ang kanilang family lawyer. Ang mukha ay mas maputla pa sa isang bangkay. May hawak siyang isang makapal na envelope na may selyo ng korte. Mr. Arguelles, Doña Milagros, may malaking problema tayo. Ang boses ng abogado ay tila isang malat na bulong. Ano na naman yan? Hindi ba't sinabi ko nang gawan mo ng paraan ang mga bangko? Asik ni Milagros habang pinapaypayan ang sarili. Hindi ito tungkol sa banko, ma'am. Tungkol ito sa intellectual property rights ng Arguelles Tech. Paliwanag ng abogado habang dahan-dahang inilalapag ang mga papel sa lamesa. Isang formal na cease and desist order ang inihain laban sa kumpanya. Ayon sa mga dokumentong isinumite sa IPO, ang lahat ng core algorithms, ang source code ng inyong flagship software, at pati na ang pangalang Arguelles Tech ay hindi nakapangalan sa inyo, Sir Leandro. Naniga si Leandro sa kanya kinatatayuan. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ano ang ibig mong sabihin? Ako ang CEO. Ako ang nantatag ng kumpanyang ito. Opo, sir. Pero ayon sa mga records, 10 taon na ang nakalilipas, ang lahat ng ito ay ipinarehistro sa ilalim ng pangalan ni Anika Villaluna bilang sole inventor and owner. At ngayon, binabawi na niya ang lahat ng karapatang gamitin ang mga ito. Simula sa oras na ito, bawal na nating gamitin ang kahit anong teknolohiya ng kumpanya. Kung hindi, makukulong tayo. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging nakakabingi. Ang tanging naririnig ay ang dahan-dahang pag-upos ng apoy sa fireplace. Ang huling abo ng notebook ni Anika na sumasama na sa usok. Napatingin si Leandro sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na akala niya ay nagtayo ng isang imperyo ay tila biglang naging hungkag. Tumingin siya kay Doña Milagros, na noon ay nawala na rin ang lakas at napaupo sa sofa. Ang kanyang mamahaling abaniko ay nalaglag sa sahig na walang anumang tunog. Anika? Bulong ni Leandro, ang kanyang tinig ay puno ng kilabot at pagsisisi. Ikaw pala ang lahat. Sa labas ng mansyon, ang ulan ay muling nagsimulang pumatak, dahan-dahan sa simula, hanggang sa maging isang malakas na buhos. Sa gitna ng dilim, isang katanungan ang naiwan sa hangin. Paano mo babawiin ang isang bagay na kailanman ay hindi naman talaga naging sayo? At ano ang gagawin ni Leandro kapag nalaman niyang hindi lang ang kumpanya ang kinuha ni Anika, kundi pati na rin ang huling piraso ng kanyang dignidad? Ang tiwala ay parang isang mamahaling florera, Leandro. Kapag nabasag na, kahit anong pagdidikit mo, mananatili ang mga lamat na magpapaalala sa iyong pagkakamali. Sa loob ng malawak na study room ng mansyon ng mga Villaluna, nakaupo si Anika sa harap ng isang antigang lamesa na gawa sa Nara. Ang bawat haplos niya sa makinis na kahoy ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas na nagmumula sa kanyang mga ninuno. Sa kanyang harapan ay nakasalansan ang mga dokumentong nagpapatunay sa kanyang tunay na kapangyarihan, hindi bilang asawa ni Leandro, kundi bilang ang nag-iisang tagapagmana ng Villaluna Group. Pumasok si Don Celestino. Ang kanyang mga hakbang ay dahan-dahan at hindi lumilika ng anumang ingay sa makapal na alpombra. Lumapit siya sa kanyang anak at ipinatong ang kamay sa balikat nito. Ang init ng palad ng kanyang ama ay tila isang panangga sa lahat ng lamig na naramdaman ni Anika sa nakalipas na 10 taon. Anak, handa na ang utos ng korte. Dahil sa paglabag ni Leandro sa intellectual property rights mo,
may karapatan tayong ipa-freeze ang lahat ng assets na nakapangalan sa kanya at sa Arguelles Tech bilang bahagi ng danyos. Wika ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Kasama rito ang mga joint accounts ninyo na matagal na niyang ginagamit ng walang pahintulot mo. Tumango si Anika. Walang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Gawin natin ito, Papa. Gusto kong malaman ni Leandro na ang bawat karangyaan na ipinapakita niya sa mundo ay utang niya sa babaeng tinawag niyang walang kwenta. Samantala, sa isang eksklusibong jewelry store sa Makati, kasalukuyang namimili si Bianca. Kasama niya ang dalawang kaibigan na tila mga bubuyog na nakapaligid sa kanya, pilit na kumukuha ng atensyon. Ang boses ni Bianca ay maririnig sa buong silid, puno ng pagyayabang. I think this diamond necklace will perfect my engagement look. Don't you think? Wika ni Bianca habang tinitingnan ang sarili sa salamin. Ang ningning na mga hiyas ay tila nagnanakaw ng liwanag sa paligid. Leandro told me to buy anything I want. After all, he's the CEO of the biggest tech firm in the country. You're so lucky, Bianca. Napakayaman at napaka-generous ni Leandro. Sagot ng isa niyang kaibigan, ang boses ay puno ng inggit. Numiti si Bianca ng matamis at iniabot ang kanyang platinum credit card sa sales associate. Ang card na iyon ay nakakabit sa isa sa mga main accounts ni Leandro, ang account na madalas gamitin ni Bianca para sa kanyang mga luho. I'll take this and also those earrings. Utos ni Bianca. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng pagmamalaki. Kinuha ng sales associate ang card at inilagay ito sa terminal. Ang dahan-dahang pag-ikot ng loading sign sa screen ay tila isang mabagal na pintig ng puso. Ngunit, pagkalipas ng ilang segundo, isang mahinang tunog ng pagtanggi ang narinig mula sa makina. Isang pulang babala ang lumitaw sa maliit na monitor. I'm sorry, Miss Bianca, but the card has been declined. Pagpapaumanhin ng sales associate, ang kanyang boses ay nananatiling formal, ngunit may halong pagtataka. Napakunot ang no ni Bianca. Ang kanyang mukha ay bahagyang namula sa hiya sa harap ng kanyang mga kaibigan. Declined? That's impossible! Subukan mo ulit. Baka may problema lang ang signal ninyo. Muling sinubukan ng sales associate, ngunit ang resulta ay nanatiling pareho. Sa pagkakataong ito, ang mga tao sa paligid ay nagsisimula na ring magbulungan. Ang kintab ng mga hiya sa leeg ni Bianca ay tila biglang naging mabigat at nakakasuffocate. Try my other card. Inis na wika ni Bianca, sabay dukot ng isa pang card mula sa kanyang pitaka. Ngunit isa-isa, ang bawat card na inilabas niya ay tinatanggihan ng sistem. Ang bawat pulang babala sa screen ay tila isang sampal sa kanyang muka. Sa gitna ng kanyang pagkapahiya, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang tawag mula kay Leandro. Leandro! Ano ba ang nangyayari sa mga cards mo? Napapahiya ako rito sa mall. Sigaw ni Bianca nang sagutin ang tawag, hindi inaalintana ang mga taong nakatingin sa kanya. Bianca, tumigil ka na muna. Ang boses ni Leandro sa kabilang linya ay tila isang bulong ng isang taong nawala na ng hininga. Lahat ng accounts ko, naka-freeze. Hindi ko alam kung paano nangyari. Pero pati ang personal savings ko, hindi ko magalaw. May warrant na inilabas ang korte para sa lahat ng ari-arian ko. Nabitawan ni Bianca ang kanyang pitaka sa sahig. Ang mga gamit sa loob nito ay nagkalat sa makintab na tiles, ngunit wala siyang lakas para pulutin ang mga ito. Ang kanyang mga kaibigan, na kanina ay punong-puno ng papuri, ay nagsimula ng dahan-dahang lumayo at mag-iwas ng tingin. Ano? Paanong, Leandro, paano ang engagement party natin bukas? Ang mga bayad sa hotel, sa catering, lahat yun! Ang boses ni Bianca ay naging isang hysterical na tili. Hindi ko alam, Bianca. Hindi ko na alam. Sigaw ni Leandro bago tuluyang maputol ang tawag. Sa mansyon ng mga Villaluna, dahan-dahang ibinaba ni Anika ang kanyang telepono matapos makatanggap ng ulat mula sa bangko.
Isang matamis at tahimik na tagumpay ang gumuhit sa kanyang mga labi. Lumakad siya patungo sa balkonahe at tiningnan ang papalubog na araw. Ang langit ay puno ng kulay kahel at lila, tila isang hudyat ng pagtatapos ng isang mahabang kabanata ng kanyang paghihirap. Alam ni Anika na simula pa lang ito. Ang pagkawala ng pera ni Leandro ay isa lamang pisikal na parusa. Ang tunay na sakit ay darating kapag nalaman nito na ang bawat hakbang na ginawa niya para protektahan ito noon ay siya ring magiging dahilan ng kanyang tuluyang pagbagsak ngayon. Young lady, tawag ni Mang Jojo mula sa likuran. Ang mga gamit ni Leandro sa BGC ay kasalukuyan ng kinukuha ng mga sheriff. Saan niyo po gustong ipadala ang mga ito? Tumingin si Anika sa malayo. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa isang maliit at lumang tindahan sa dulo ng kalsada na dati nilang kinakainan ni Leandro noong wala pa silang pera. Ipadala mo sa pinakamurang storage facility na mahahanap mo, Mang Jojo. At pakisabi sa kanya, ang upa sa storage na iyon ay babayaran ko lang sa loob ng 1 buwan. Pagkatapos nyon, bahala na siyang maghanap ng matutuluyan para sa kanyang sarili at para sa kanyang reyna. Habang lumalamlam ang liwanag ng araw, isang katanungan ang naiwan sa isipan ni Anika. Kapag wala na ang pera, ang kapangyarihan at ang titulo, ano pa ang matitira kay Leandro Arguelles? At sapat kaya ang pag-ibig ni Bianca para manatili sa tabi ng isang lalaki ngayon ay wala na kahit 1 sentimo sa bulsa? Ang bawat imperyong itinayo sa ibabaw ng kasinungalingan ay itinakdang gumuho, gaano man ito kataas o kintab sa paningin ng mundo. Ang katahimikan sa loob ng opisina ni Leandro ay hindi ang uri ng katahimikan na nagbibigay ng kapayapaan. Ito ay ang nakabibiging katahimikan ng isang sementeryo. Wala na ang tunog ng mga keyboard na mabilis na pinipindot. Wala na ang mga tawag ng mga kliyenteng naguunahang makuha ang atensyon ng CEO at wala na ang masiglang bulungan ng mga empleyadong naniniwala sa kanyang pangalan. Ang tanging naririnig na lamang ay ang dahan-dahang pag-ikot ng ceiling fan na tila ba bawat ikot nito ay pagbibilang ng mga huling sandali ng Arguelles Tech. Nakatayo si Leandro sa harap ng kanyang malawak na bintana, nakatingin sa abalang kalsada ng BGC. Ang mga sasakyan sa ibaba ay tila mga langgam na walang pakialam sa trahedyang nagaganap sa itaas. Hawak niya ang kanyang mamahaling fountain pen, ang panulat na ginamit niya sa pagpirma ng mga kontratang nagpabago sa kanyang buhay. Ngunit sa pagkakataong ito, ang tinta nito ay tuyo na. Tila ba tumatanggi iring maging bahagi ng kanyang pagbagsak? Sir Leandro, umalis na po ang halos kalahati ng ating mga developers. Ang boses ng kanyang sekretary ay puno ng pighati. Ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretsyo. Wala na po tayong maibigay na kasiguruhan sa kanilang sahod. Ang mga investors, lahat sila ay nag-pull out na pagkatapos kumalat ng balita tungkol sa intellectual property lawsuit. Sabihin mo sa kanila, maghintay! Gagawa ako ng paraan! Sigaw ni Leandro. Ngunit ang kanyang tinig ay walang laman. Tila isang hungkag na lata na pinukpok ng maso. Dahan-dahang lumabas ang sekretary. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng kanyang gumuguhong kaharian. Napaupo si Leandro sa kanyang upuan at isinubsob ang mukha sa kanyang mga palad. Sa bawat pagpikit niya, nakikita niya ang mukha ni Anika. Ang kanyang kalmado at tahimik na mukha na dati ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Ngunit na yon ay tila isang sumpa na hindi niya matakasan. Biglang bumukas ang pinto ng marahas. Pumasok si Doña Milagros. Hindi na suot ang kanyang karaniwang ayos na tila isang reyna. Ang kanyang buhok ay medyo gulo at ang kanyang mukha ay punong-puno ng galit at takot. Leandro! Ano itong naririnig ko? Ang mga sheriff ay nandoon na sa mansyon. Nilalagyan nila ng mga yellow tape ang ating mga kasangkapan. Pati ang mga alahas ko, gusto nilang kunin. Ang boses ng matanda ay tumitili, tila isang nasugatang hayop. Bakit hinayaan mo mangyari ito? Nasaan ang pera mo? Nasaan ang kapangyarihan mo? Ma,
Tumigil ka na muna. Wala akong magagawa. Naka-freeze ang lahat. Asik ni Leandro habang tumatayo at pabalik-balik na naglalakad. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, pumasok si Bianca. Hindi ito umiiyak para kay Leandro, kundi para sa kanyang sarili. Hawak niya ang kanyang telepono, ipinapakita ang mga komento sa kanyang social media account. Look at this, Leandro! Ang mga followers ko pinagtatawanan ako. Tinatawag nila akong scammer at gold digger. Ang mga brands na ini-endorse ko, kinanselan na ang mga contracts ko. Sigaw ni Bianca. Ang kanyang boses ay puno ng puot. Sabi mo magiging reyna ako. Sabi mo wala nang katumbas ang yaman mo. I can't live like this, Leandro. Hindi ako sanay sa ganitong kahihiyan. Tiningnan ni Leandro si Bianca. Ang babaeng akala niya ay magbibigay sa kanya ng kaligayahan ay tila isang estranjero sa kanyang paningin. Sa gitna ng bagyong ito, walang kahit isang salita ng pagdamay ang narinig niya mula rito. Ang lahat ay tungkol lamang sa sarili nitong imahe, sa sarili nitong luho. Wala kang kwenta! Sigaw ni Leandro kay Bianca. Noong marami akong pera, halos sambahin mo ang bawat yapak ko. Ngayong nahihirapan ako, ganyan ang isasagot mo sa akin? Dahil ang pera mo lang naman ang nagpatingkad sa'yo, Leandro. Ganti ni Bianca, ang bawat salita ay tila isang sampal. Wala ka naman talagang galing, di ba? Ang sabi ng mga tao, si Anika ang utak ng lahat. At ngayong wala na siya, isa ka na lang basang sisiw. Isang malakas na sampal ang ibinigay ni Doña Milagros kay Bianca, dahilan upang mapahawak ang dalaga sa kanyang pisngi. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay tila hudyat ng tuluyang pagkakawatak-watak ng kanilang grupo. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ng anak ko, ikaw na babae ka! Sigaw ng matanda. Sa gitna ng kaguluhan sa loob ng opisina, biglang tumunog ang intercom. Ang boses ng security guard mula sa lobby ay puno ng kaba. Sir Leandro, nandito po ang mga kinatawan ng Villaluna Group. May dala po silang opisyal na dokumento para sa pagsasara ng gusaling ito. Kailangan nyo na raw pong lisanin ang opisina nyo sa loob ng 10 minuto. Nanigas ang lahat sa loob ng silid. Ang pangalang Villaluna ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng kanilang pag-aaway. Dahan-dahang lumakad si Leandro patungo sa pinto at lumabas sa lobby ng kanyang floor. Doon, nakita niya ang isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng barong pinangungunahan ni Mang Jojo. Ang mga tauhan ng Villaluna Group ay tila mga anino ng katarungan na dahan-dahang lumulukob sa buong palapag. Nasaan si Anika? Ang boses ni Leandro ay mahina, puno ng desperasyon. Gusto ko siyang makausap. Alam kong hindi niya magagawa ito sa akin. Mahal niya ako. Tumingin si Mang Jojo kay Leandro nang may halong awa at pang-uuyam. Ang Anika na mahal mo ay matagal mo nang pinatay, Mr. Arguelles. Ang Anika na narito ngayon ay ang siyang kukuha ng lahat ng ipinahiram niya sa iyo. Dahan-dahang dumaan si Mang Jojo sa tabi ni Leandro at nagdikit ng isang puting papel sa pinto ng CEO's office. Isang simpleng papel na may nakasulat na closed by court order. Habang pinapanood ni Leandro ang pagdidikit ng papel, tila nakita niya ang kanyang buong buhay na naglalaho. Ang palasyong itinayo niya sa loob ng 10 taon ay naging isang kulungan sa loob lamang ng ilang araw. Ang bawat dekorasyon, ang bawat parangal na nakasabit sa dingding, ay tila mga alaala na lamang ng isang panaginip na naging bangungot. Sa labas ng gusali, nagsisimulang magtipon ang mga tao, naghihintay na makita ang pagbagsak ng tinitingalang CEO. Ang ulan ay muling nagsimulang pumatak, dahan-dahan sa simula, hanggang sa maging isang malakas na buhos na tila lilinis sa lahat ng dumi ng ambisyon ni Leandro. Isang katanungan ang naiwan sa isipan ng lahat. Kapag ang palasyo ay gumuhuna, nasaan ang reynang tunay na nagpapatatag nito? At sa gitna ng mga guho, mayroon pa kayang matitirang puwang para sa kapatawaran o ang lahat ay tuluyan ng malilibing sa limot? Ang tunay na kapangyarihan
ay hindi nasusukat sa ingay ng iyong pag-utos, kundi sa lalim ng katahimikan kapag ikaw ay nagpapasya. Sa loob ng pinakamataas na palapag ng Villaluna Group Headquarters, ang hangin ay tila mas malamig at mas malinis. Ang bawat sulok ng silid ay nagpapakita ng yaman na hindi kailanman mapapantayan ng Arguelles Tech. Isang yaman na nagmula sa mga henerasyon ng integridad at talino. Sa gitna ng silid, nakaupo si Anika sa likod ng isang malawak na lamesang gawa sa itim na marmol. Ang kanyang ayos ay perpekto. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay nasa tamang lugar at ang kanyang mga mata ay tila dalawang lawa ng malalim na karunungan na walang mababakas na galit. Bumukas ang pintong gawa sa mabigat na salamin. Pumasok si Leandro, kasunod si Doña Milagros at si Bianca. Ang kanilang mga yapak sa makintab na sahig ay tila mga tunog ng pagkatalo. Wala na ang kanilang dating yabang. Si Leandro ay gusot ang suot na suit, ang kanyang mga mata ay may malalim na itim sa ilalim dahil sa puyat. Si Doña Milagros ay tila biglang tumanda ng 10 taon, habang si Bianca ay pilit na nagtatago sa likod ni Leandro. Ang kanyang muka ay puno ng takot at pag-aalinlangan. Nanatiling tahimik si Anika. Kinayaan niya silang tumayo sa gitna ng silid. Nararamdaman ang bigat ng bawat segundong lumilipas. Ang tanghing naririnig ay ang dahan-dahang paghinga ni Leandro, na tila ba bawat hininga ay isang pagsusumamo. Anika? Ang boses ni Leandro ay basag, tila isang tuyong dahon na natapakan. Nandito kami para humingi ng tulong. Alam ko, marami akong pagkakamali. Pero please, wag mo hayaang makuha ng bangko ang lahat. Ang Arguelles Tech. Iyon ang buhay ko. Dahan-dahang itinuon ni Anika ang kanyang paningin kay Leandro. Isang tipid na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Ang buhay mo, Leandro? O ang buhay na kinuha mo mula sa akin? Sa loob ng 10 taon, ako ang nagbigay ng bawat hininga sa kumpanyang iyon, habang ikaw ay abala sa pagpapakitang gilas sa mundo. Anika, anak? Singit ni Doña Milagros, ang kanyang boses ay pilit na naglalambing, ngunit bakas ang kaplastikan. Pamilya tayo, di ba? Isang malaking pagkakaunawaan lang ang lahat. Alam mo namang mahal ka namin. Si Bianca, siya ang may kasalanan ng lahat. Siya ang nalunok sa isipan ni Leandro. You liar! Sigaw ni Bianca, nakalimutan ang kanyang takot dahil sa tindi ng pagkakanulo ng matanda. Kayo ang nagsabi sa akin na palitan si Anika dahil wala siyang kwenta. Kayo ang kumuha ng mga pera ni Leandro para sa inyong mga luho. Tumigil kayo. Sigaw ni Leandro, sabay luhod sa harap ng lamesa ni Anika. Ang tunog ng kanyang mga tuhod na tumama sa matigas na sahig ay tila isang huling hininga ng kanyang natitirang dignidad. Anika, parang awa mo na. Pagsisihan ko ang lahat. Iiwan ko si Bianca. Ibabalik kita sa bahay. Gagawin ko ang lahat, basta iligtas mo lang ang kumpanya. Tiningnan ni Anika ang lalaking dating sinamba niya. Noong mga panahong wala silang pera, ang pagluhod na ito ay tanda ng kanyang pagmamahal. Ngunit ngayon, nakikita niya ang katotohanan. Hindi siya ang mahal ni Leandro, kundi ang kapangyarihang kinakatawan niya. Tumayo ka, Leandro. Hindi bagay sa iyo ang lumuhod sa harap ng isang katulong. Malamig na sabi ni Anika. Hindi ko winasak ang kumpanya mo. Ikaw ang gumawa niyon o pinili mong ipagpalit ang katapatan sa panandaliang kinang. Ibinibigay ko lang sa iyo ang salamin ng sarili mong mga desisyon. Anika, please. Patuloy na pagmamakaawa ni Leandro. Ang kanyang mga kamay ay pilit na inaabot ang dulo ng lamesa. Kailangan ko ang Angel Fund. Kailangan ko ang mga patents. Ang Angel Fund ay hindi na para sa iyo, Leandro. Gagamitin ko ang bawat sentimo niyon para sa mga taong tunay na nangangailangan. Hindi para sa isang lalaking. Ang ambisyon ay mas malaki kaysa sa kanyang puso.
Tugon ni Anika habang tumatayo mula sa kanyang upuan. Lumakad siya palapit sa kanila. Ang bawat hakbang niya ay puno ng otoridad. Huminto siya sa harap ni Doña Milagros. At ikaw, ma'am, ang respeto ay hindi ibinibigay dahil sa titulo, kundi dahil sa karakter. Ang charity case na tinawag ninyo noon ay siya, na ngayong may hawak ng bawat pader na tinitirhan ninyo. Sa isang marahas na galaw, akmang sasampalin ni Doña Milagros si Anika. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkamuhi. Walang hiya ka. Akala mo ba kung sino ka na? Ngunit bago pa man dumapo ang palad ng matanda, mabilis na nahuli ng isang malakas na kamay ang kanyang braso. 2 security guards ang mabilis na lumapit at pumuesto sa paligid ni Anika. Ang katahimikan sa silid ay muling naging siksik, tila isang hudyat ng katapusan. Ilabas niyo sila. Maikling utos ni Anika. Huwag niyo nang hahayaang makatapak ang mga aninong ito sa gusali ko. Ang oras ng pag-uusap ay tapos na. Habang kinalaladkad ng mga guards si Leandro, Doña Milagros at Bianca palabas, ang bawat sigaw at pagmamakaawa nila ay unti-unting humihina, hanggang sa muling maghari ang katahimikan sa buong floor. Naiwan si Anika na mag-isa sa gitna ng malawak na silid. Lumapit siya sa bintana at tiningnan ang kanyang sariling refleksyon sa salamin. Wala siyang naramdamang kagalakan sa nakitang pagbagsak ng kanyang mga kaaway. Ang tanging naramdaman niya ay isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan. Ang kapayapaan ng isang taong sa wakas ay nakalaya na sa mga tanikala ng nakaraan. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang tilpono at may tinawagan. Mang Jojo, ihanda ang press release. Bukas, opisyal na nating bubuksan ang Alpas Foundation. Panahon na para ang bawat luhang pumatak ay maging binhi ng bagong pag-asa. Habang pinagmamasdan niya ang papalubog na araw sa itaas ng lungsod, isang malaking katanungan ang pumasok sa kanyang isipan. Ngayong nakamit na niya ang katarungan, sapat na ba ito para mapunuan ang puwang na iniwan ng 10 taon ng pag-iisa? At sa pagpasok ng bagong umaga, handa na ba siyang muling magbukas ng puso para sa isang mundong minsan na siyang tinalikuran? Akala mo ba ay mananatili ako sa tabi mo habang namumulubi ka? Hindi ako pinalaki para matulog sa isang kwartong kasing liit ng banyo ng dati nating mansyon. Ang boses ni Bianca ay tila isang matalim na hiwa ng patalim sa loob ng maliit at mainit na silid ng isang murang motel sa labas ng BGC. Ang amoy ng luma at mamasa-masang pader ay humahalo sa amoy ng murang pabango na pilit na ipinapahid ni Bianca sa kanyang leeg. Wala na ang mga mamahaling gown. Suot niya ang isang simpleng maong at t-shirt, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng ambisyon at pagkamuhi. Nakatayo si Leandro sa tapat ng bintanang may mga rehas, nakatingin sa labas kung saan dumadaan ang mga ordinaryong tao na dati ay hindi niya man lang tinatapunan ng tingin. Ang kanyang suit ay lukot na at ang kanyang mukha ay tila isang mapa ng pagkatalo. Sa tabi niya, nakaupo sa gilid ng kama si Doña Milagros na tila isang estatuang nawalan ng kulay habang pilit na pinapaypayan ang sarili gamit ang isang pirasong karton. Bianca, konting pasensya lang. Pagsusumamo ni Leandro, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Gagawan ko ng paraan. May mga kaibigan pa ako sa industriya. Hindi tayo pwedeng sumuko ngayon. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Bianca habang mabilis niyang isinasara ang kanyang maleta. Kaibigan? Leandro, gising! Ang mga tinatawag mong kaibigan ay hindi na sumasagot sa mga tawag mo. Ang tanging dahilan kung bakit ako nanatili sa tabi mo ay dahil sa ginto, hindi dahil sa iyo. At ngayong wala na ang ginto, wala na rin ang dahilan para manatili ako. Walang hiya ka! Sigaw ni Doña Milagros. Pilit na tumatayo mula sa kama kahit na nanginghinig ang kanyang mga tuhod. Matapos ang lahat ng ibinigay ng anak ko sa'yo, matapos mong ubusin ang pera niya sa mga luho mo, iiwan mo siya ngayon? Matanda ka na, kaya huwag ka na makisali rito.
Asik ni Bianca habang isinasakbat ang kanyang bag. Dapat nga ay nagpapasalamat kayo dahil hindi ko kayo idinemanda sa panloloko ninyo sa akin. Sabi nyo, ikaw ang pinakamayamang lalaki sa bansa, Leandro. Pero ang totoo, isa ka lang palang tau-tauhan sa palasyo ni Anika. Lumapit si Bianca kay Leandro at hinubad ang isang mamahaling relo mula sa braso nito, ang huling hiyas na natitira sa lalaki. Isang marahas na paghablot ang ginawa niya, dahilan upang magasgas ang balat ni Leandro, ngunit hindi man lang siya kumurap. Para ito sa lahat ng oras na sinayang ko sa'yo, malamig na sabi ni Bianca. Bumukas ang pinto ng motel room at pumasok ang isang lalaking nakasuot ng makintab na leather jacket na may hawak na susi ng isang sports car. Isang mapanuyang ngiti ang ibinigay nito kay Leandro bago akbayan si Bianca. Let's go, babe. Masyadong mainit dito. Wika ng lalaki. Pinanood ni Leandro ang pag-alis ni Bianca nang walang magawa. Ang bawat hakbang ng dalaga palayo sa kanya ay tila pagguho ng huling kuta ng kanyang pagkatao. Nang tuluyang sumara ang pinto, ang katahimikan sa loob ng maliit na silid ay naging nakakasuffocate. Ang tanging naririnig ay ang dahan-dahang pag-agos ng tubig mula sa isang sirang gripo sa banyo na tila ba bawat patak ay pagbibilang ng kanyang mga huling sandali. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang kanyang kalbaryo. Isang malakas na katok sa pinto ang muling narinig. Pumasok ang manager ng motel kasama ang dalawang lalaki na nakasuot ng uniforme ng sheriff. Mr. Arguelles, may dala kaming utos mula sa korte. Wika ng isa sa mga sheriff habang ipinapakita ang isang dokumento. Ang lahat ng inyong natitirang ari-arian, kasama na ang itim na sasakyang gamit ninyo, ay opisyal na kinukuha ng Via Luna Group bilang bahagi ng settlement para sa danyos. Pati ang sasakyan. Ang boses ni Leandro ay tila isang pabulong na tile. Paano kami makakaalis dito? Hindi na po namin problema yon, sir. Mayroon din kaming ulat na ang condo unit nyo sa BGC ay opisyal na ring naisara. Ayon sa records, ang unit na yon ay hindi sa inyo nakapangalan, kundi sa asawa ninyong si Anika Villaluna. Ang lahat ng gamit nyo doon ay dinala na sa isang storage facility. Napaupo si Leandro sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang yumakap sa kanyang sariling mga binti. Tiningnan niya si Doña Milagros, na ngayon ay nagsisimula ng umiyak ng tahimik. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagsisisi. Ang bawat dekorasyon sa kanilang buhay, ang bawat titulong ipinagmalaki nila, ay isa-isang tinatanggal sa kanila hanggang sa wala nang matira, kundi ang hubad na katotohanan. Leandro, nasaan tayo pupunta? Tanong ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Hindi sumagot si Leandro. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa isang maliit na crack sa pader ng motel. Sa sandaling iyon, naalala niya ang isang gabi, 10 taon na ang nakalilipas, noong sila ni Anika ay nagsisimula pa lamang. Wala silang pera, ngunit meron silang isang maliit na apartment na puno ng tawanan at pangarap. Naalala niya kung paano siya niyakap ni Anika noong gabing iyon at sinabing, "Kahit anong mangyari, hinding-hindi kita iiwan, Leandro." Isang malakas na hagulhol ang kumawala mula sa kanyang dibdib. Isang hagulhol ng isang tao ngayon lang na-realize na ang lahat ng ginto sa mundo ay walang silbi kung wala ang taong tunay na nagmamahal sa iyo. Sa labas ng motel, ang ulan ay muling nagsimulang pumatak, dahan-dahan sa simula hanggang sa maging isang malakas na buhos. Sa ilalim ng madilim na langit, 2 anino ang dahan-dahang lumabas sa pinto ng motel. Bitbit ang 2 plastic na bag ng kanilang mga huling gamit. Ang dakilang CEO ng Arguelles Tech ay wala na. Ang natitira na lamang ay isang lalaking basang-basa sa ulan, walang matuluyan at walang kasama, kundi ang kanyang sariling mga multo. Samantala, sa isang malayong dako ng lungsod, nakaupo si Anika sa loob ng kanyang opisina, tinitingnan ang isang larawan ng kanyang dating tahanan. Dahan-dahan niyang inilapag ang larawan ng pabaligtad sa lamesa. Tapos na ang nakaraan, Leandro. Bulong niya sa hangin.
Ngayon, panoorin mo magsimula ang mundo ko nang wala ka. Isang katanungan ang maiwan sa gitna ng unos. Hanggang kailan kayang tiisin ni Leandro ang hirap na siya mismo ang magtanim o mayroon pa kayang matitirang pag-asa para sa kanya sa gitna ng ganitong kadiliman? Anika, nasaan na ang mainit na tubig ko? Bakit ang tagal mo ihanda ang paliguan ko? Ang boses ni Doña Milagros ay pumiyok sa gitna ng maliit at madilim na silid. Ngunit sa pagkakataong ito, walang sumagot sa kanya. Ang tanging tumugon ay ang mahinang ugong ng isang lumang electric fan na tila ba huling hininga na ng isang naghihingalong makina. Biglang natahuhan ng matanda. Wala siya sa kanyang mansyon sa BGC. Wala siya sa kanyang malambot na kama na may 4 na post. Nakaupo siya sa isang manipis at butas-butas na banig sa ibabaw ng sahig na gawa sa magaspang na semento. Napatingin si Milagros sa kanyang mga kamay. Ang mga daliring dati ay puno ng mga mamahaling singsing at laging may maayos na manicure, ay ngayon ay mapula, magaspang at may mga paltos. Sa kanyang harapan ay ang isang malaking batya na puno ng maruming damit ni Leandro. Ang amoy ng sabong panlaba na hinaluan ng pawis ay tila sumusulasok sa kanyang ilong na nagpapaalala sa kanya ng bawat oras na dumaan. Isang malalim na pait ang lumukob sa kanyang dibdib nang maalala niya kung paano niya itinapon ang mga damit kay Anika noon. Laban mo itong maigi, Anika. Siguraduhin mong walang kahit isang mansa, kundi ay ipapaulit ko yan sa iyo. Ang bawat pang-aalipusta niya sa kanyang manugang ay tila bumabalik sa kanya ngayon bilang isang malupit na karma. Ngayon, siya na ang kailangang kumuskos ng bawat dumi, siya na ang kailangang magbuhat ng mabibigat na balde ng tubig dahil ang gripo sa kanilang inuupahan ay madalas pang mawalan ng tulo. Bumukas ang pinto na gawa sa tagpi-tagping plywood. Pumasok si Leandro, basang-basa ng pawis, at ang balikat ay bagsak sa sobrang pagod. Ang kanyang mamahaling polo shirt ay kupas na at may mansa ng langis na hindi na matanggal. Wala pa rin, ma. Ang boses ni Leandro ay puno ng kawalang pag-asa habang ibinababa ang isang plastic na bag na naglalaman ng 2 piraso ng tinapay at isang lata ng sardinas. Walang gustong tumanggap sa akin. Pagkarinig pa lang nila ng pangalang Arguelles, isinasara na nila ang pinto. Sabi nila, wala raw silang puwang para sa isang CEO na hindi man lang marunong rumespeto sa sariling asawa. Anong kakainin natin, Leandro? Ito lang? Ang reklamo ni Milagros habang binubuksan ang lata ng sardinas. Hindi ko kayang lunukin ito. Sanay ang sikmura ko sa steak at mamahaling alak. Ma, magpasalamat na lang tayo at mayroon pa tayong pambili nito. Ang pasigaw na sagot ni Leandro. Ang kanyang inis ay umabot na sa sukdulan. Kung hindi mo sana itinulak si Anika palayo, kung hindi sana tayo naging ganid, hindi tayo magtitiyaga sa ganitong buhay. Nanahimik ang matanda. Ang bawat subo niya ng tinapay ay tila may kasamang bubog sa kanyang lalamunan. Sa labas ng kanilang maliit na bintana, naririnig nila ang ingay ng mga batang naglalaro sa kalsada at ang usok mula sa pagsusunog ng basura sa kabilang kanto. Ang lahat ng ito ay tila isang impyernong hindi nila inakalang iiral sa kanilang mundo. Upang makatakas sa katahimikan, binuksan ni Leandro ang isang lumang radyo na naiwan ng dating naong upahan. Isang pamilyar na balita ang agad na kumuha ng kanilang atensyon. Ngayong gabi, opisyal nang binuksan ng kilalang philanthropist na si Miss Anika Villaluna ang Alpas Foundation. Layunin ng foundation na ito na bigyan ng bagong simula ang mga kababaihang naging biktima ng pang-aabuso at minaliit ng lipunan. Ayon kay Miss Villaluna, ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa bangko, kundi sa kakayahang bumangon mula sa abo ng nakaraan. Nanigas si Leandro habang nakikinig. Tila nakikita niya ang mukha ni Anika sa kanyang isipan. Maningning, malaya, at punong-puno ng pag-asa. Ang babaeng dati ay nakakulong sa kanyang kusina, ay ngayon ay tinatawag ng tagapagligtas ng marami.
Ang bawat salita ni Anika sa balita ay tila isang sampal na hindi tumitigil sa kanyang pisingi. Anika, bulong ni Leandro. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang lumuha. Nasa itaas ka na, habang kami ay unti-unti nang nilalamon ng putikan. Tumingin si Milagro sa kanyang anak at pagkatapos ay sa kanilang paligid. Ang kakarampot na pagkaing nasa harap nila ay tila naging simbolo ng lahat ng kanilang pagkakamali. Ang bawat sandali ng kanilang paghihirap ay tila isang mahabang dasal para sa kapatawarang alam nilang mahirap ng makamit. Biglang may kumatok sa kanilang pinto. Hindi ito ang magalang na katok ng isang katulong, kundi ang marahas na kalampag ng may-ari ng pinapaupahan. Arguelles, isang linggo na kayong delayed sa renta. Kung hindi kayo makakabayad bukas ng umaga, ilabas nyo na ang mga gamit nyo. Hindi ito charity ward. Ang bawat salita ng may-ari ay tila isang hatol na nagpabagsak sa huling natitirang lakas ni Leandro. Napatingin siya sa kanyang ina na ngayon ay nakayuko na lamang at humahagulgol ng walang tunog. Ang reyna ng BGC ay isa na lamang matandang babaeng natatakot na mawalan ng masisilungan. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, isang katanungan ang pilit na bumabangon sa isipan ni Leandro. Kung sakaling lumapit ba siya kay Anika, hindi para sa pera, kundi para sa isang pagkakataong humingi ng tawad. Bubuksan pa kaya nito ang pinto para sa kanya? O ang pinto na isinara niya sa mukha ni Anika noon ay mananatiling sarado para sa kanya habang buhay? Habang ang amoy ng usok at kanal ay humahalo sa malamig na hangin, naramdaman ni Leandro ang tunay na bigat ng kanyang kawalan. Hindi ito tungkol sa kumpanya. Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa katotohanang nawala sa kanya ang tanging tao na handa sanang manatili sa tabi niya kahit sa ganitong klase ng kahirapan. Hindi lahat ng sugat ay kailangang gamutin ng paghihigante. Minsan, ang pinakamabisang lunas ay ang katahimikan ng sariling pagkatao. Ang bawat salitang iyon ay tila isang dahan-dahang paghaplos sa kaluluwa ni Anika habang nakatayo siya sa balkonahe ng kanilang lumang mansyon sa probinsya. Malayo sa mausok at maingay na kalsada ng BGC dito sa San Isidro, ang tanging naririnig ay ang malambing na bulong ng hangin sa mga dahon ng mangga at ang dahan-dahang pang-awit ng mga ibon sa madaling araw. Ang amoy ng basang lupa matapos ang ambon ay tila isang pabanggo na nagpapaalala sa kanya kung sino talaga siya bago pa man niya nakilala ang mundong nagnanahaw ng kanyang liwanag. Suot ang isang simpleng puting bestida na gawa sa koton. Dahan-dahang bumaba si Anika sa hagdan ng kahoy. Ang bawat hakbang niya ay hindi lumilika ng anumang ingay. Tila ba ayaw niyang gisingin ang mga alaalang natutulog sa bawat sulok ng bahay. Lumakad siya patungo sa hardin kung saan ang mga rosas na itinanim ng kanyang ina ay muling nagsisimulang mamukadkad. Hinawakan niya ang isang talulot, dinaramdam ang lambot nito sa kanyang mga daliri na dati ay puno ng paltos mula sa pagtatrabaho sa kusina ni Leandro. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Sa nakalipas na mga buwan, ang Alpas Foundation ay naging kanyang kanlungan. Ang makita ang mga babaeng dati ay nakayuko sa takot, na ngayon ay muling tumitingala ng may ngiti ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaang hindi maibibigay ng anumang halaga ng pera. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bahagi pa rin ng kanyang puso na tila naghahanap ng isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Isang uri ng seguridad na hindi nanggagaling sa kanyang titulo o yaman. Masyado ka namang malalim mag-isip, Anika. Baka malunod ka na sa sarili mong mundo. Ang boses na iyon ay tila isang pamilyar na himig mula sa kanyang kabataan. Dahan-dahang lumingon si Anika at nakita ang isang lalaking nakatayo sa ilalim ng puno ng nara. Nakasuot ito ng asul na polo, ang mga manggas ay nakatupi hanggang siko, at may hawak na isang maliit na basket ng mga bagong pitas na prutas. Si Mateo. Ang kababata niyang noon ay nangakong puprotektahan siya, ngunit kailangan siyang iwan para mag-aral sa ibang bansa. Ngayon, ang batang payat na kasama niyang manghuli ng tutubi
ay isa ng matagumpay na arkitekto at mas lalo itong naging matikas sa paglipas ng panahon. Isang tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Anika. Ang unang ngiting hindi pilit at hindi bahagi ng isang plano. Mateo, kanina ka pa ba riyan? Sapat lang para makita na kahit naging reyna ka na ng Manila, paborito mo pa rin kausapin ang mga bulaklak. Biro ni Mateo habang dahan-dahang lumalapit. Ipinatong niya ang basket sa lamesang gawa sa bato at tumingin ng diretso sa mga mata ni Anika. Ang kanyang paningin ay puno ng paghanga at isang uri ng katapatan na matagal lang hindi nararamdaman ng dalaga. Lumapit si Mateo at dahan-dahang inayos ang isang hibla ng buhok ni Anika na hinipan ng hangin patungo sa kanyang mukha. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa balat ni Anika at sa sandaling iyon, tila may isang kuryenteng gumuhit sa buong katawan ng dalaga. Hindi ito ang uri ng ugnayan na may kasamang pananakit o pag-aari. Ito ay isang haplos na puno ng respeto at pag-aalaga. Nabalitaan ko ang lahat, Anika. Ang boses ni Mateo ay naging seryoso. Gusto ko lang malaman, okay ka na ba talaga? Wala na ba yung bigat dito? Itinalaga niya ang kanyang kamay sa tapat ng puso ni Anika. Hindi ito idinidikit, ngunit ramdam ang init ng kanyang palad. Unti-unti, Mateo. Sagot ni Anika. Ang kanyang tinig ay tila isang bulong. Ang hirap lang minsan nakalimutan ang 10 taon ng buhay mo sa isang iglap. Hindi mo kailangang kalimutan ang lahat. Kailangan mo lang matuto ng dalhin ito nang hindi ka na nasasaktan. Wika ni Mateo habang dahan-dahang hinahawakan ang kamay ni Anika. Ang init ng kanyang palad ay tila isang panangga sa lahat ng lamig na pinagdaanan ng dalaga. Andito na ako, Anika. Hindi na kita hahayaang lumaban mag-isa. Kahit anong anino pa ang subukang lumapit sa'yo, ako ang magsisilbing liwanag mo. Sa gitna ng katahimikan ng hardin, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para sa kanilang dalawa. Nararamdaman ni Anika ang dahan-dahang pagtibok ng kanyang puso, isang pintig na hindi na puno ng takot, kundi ng isang bagong uri ng pag-asa. Ngunit sa gitna ng kanilang magandang sandali, biglang dumaan ang isang mabilis na anino sa gate ng mansyon. Isang itim na sasakyang luma at mausok ang dahan-dahang huminto sa tapat ng kanilang bakuran. Naramdaman ni Anika ang biglang paghigpit ng hawak ni Mateo sa kanyang kamay. Tila ba handa itong itago ang dalaga sa likod ng kanyang mga balikat. Ang bawat segundo ay naging mabigat. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng sasakyan at isang lalaking pamilyar ang bumaba. Ang kanyang hitsura ay tila isang anino ng dati niyang katingkaran. Gusot ang damit, ang buhok ay gulo-gulo, at ang mga mata ay puno ng matinding pighati. Si Leandro, nakatayo ito sa labas ng gate, nakatingin kay Anika at Mateo. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa bakal na rehas. Tila ba isang bilanggo na naghahanap ng huling pagkakataon para makahinga. Ang katahimikan sa paligid ay naging nakakasuffocate. Tanging ang tunog ng dahan-dahang pag-agos ng tubig sa fountain ang naririnig. Anika, ang boses ni Leandro ay tila isang pabulong na tili, puno ng pagsisisi na hindi na kailanman mababayaran ng anumang yaman. Napayakap si Anika ng bahagya sa braso ni Mateo. Nararamdaman ang proteksyong ibinibigay nito sa kanya. Ang sugat na akala niya ay dahan-dahan ng naghihilom ay tila biglang kumirot sa muling pagkakataon. Ngunit sa halip na takot, isang malalim na pagod ang naramdaman ni Anika. Ano ang kailangan ng lalaking nagtapon sa kanya noong siya ay walang-wala na? At hanggang kailan magagawa ni Mateo na panindigan ang kanyang pangakong protektahan si Anika laban sa mga multo ng kanyang nakaraan? Habang ang araw ay dahan-dahang nagtatago sa likod ng mga bundok, isang katanungan ang naiwan sa gitna ng hardin. Ang kapatawaran ba ay para sa ikabubuti ng nagkasala o para sa tuluyang paglaya ng biktima? Ang bawat hakbang pabalik sa taong sinaktan mo ay mas mabigat kaysa sa lahat ng bundok na maaari mong akyatin. Ang katahimikan sa hardin ng mga Villa Luna ay tila naging isang malapot na likido na humaharang sa bawat paghinga ni Leandro.
Nakatayo siya sa labas ng bakal na gate. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa mga rehas na tila ba ito ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya sa mundo ng mga buhay. Tiningnan niya si Anika, maningning, payapa, at protektado ng mga bisig ng isang lalaking hindi niya kilala. Ang bawat sentimetro ng distansya sa pagitan nila ay tila 1,000,000 taon ng mga pagkakamaling hindi na mababura. Dahan-dahang binitawan ni Anika ang kamay ni Mateo at humabang ng pasulong. Ngunit nanatiling malapit ang arkitekto sa kanyang likuran, tila isang aninong handang sumalag sa anumang panganib. Ang mga yapak ni Anika sa tuyong damo ay banayad, ngunit sa pandinig ni Leandro, bawat hakbang na iyon ay tila paghatol ng tadhana. Anong ginagawa mo rito, Leandro? Ang boses ni Anika ay wala ng bahid ng galit. Ito ay naging isang malamig na lawa ng kawalan ng pakialam. Wala na sa lugar na ito ang kumpanya mo at wala na rin dito ang babaeng dati mong inaalipin. Napayuko si Leandro. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa paghagulgol na pilit niyang pinipigilan. Hindi ako nandito para sa pera, Anika. Hindi rin ako nandito para makiusap na bumalik ka sa akin. Dahil alam ko, hindi ko na-deserve kahit ang anino mo. Dahan-dahang binukot ni Leandro ang isang maliit na bagay mula sa bulsa ng kanyang kupas na pantalon. Isang lumang singsing. Ang simpleng gintong singsing na ibinigay niya kay Anika noong wala pa silang anuman. Ang singsing na itinapon niya sa mangkok ng sabaw noong gabing pinalayas niya ito. Dahan-dahan niya itong inilapag sa ibabaw ng poste ng gate. Ang tunog ng metal na tumama sa semento ay tila isang huling hininga ng kanilang nakaraan. Nahanap ko ito sa ilalim ng cabinet sa lumang bahay bago kami tuluyang mapaalis. Bulong ni Leandro. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagsisisi habang nakatingin sa kanyang mga daliri na puno ng dumi at kalyo. Ito lang ang tanging bagay na may halaga sa akin ngayon, Anika. At naisip ko, hindi ito dapat manatili sa akin. Pagmamay-ari mo ito, ang katapatan na kailanman ay hindi ko nasuklian. Piningnan ni Anika ang singsing. Sa loob ng 10 taon, ang singsing na iyon ang nagsilbing tanikala niya sa isang buhay na puno ng sakripisyo. Ngunit na yon, habang nakikita niya itong nakahiga doon, wala na itong bigat. Isa na lamang itong piraso ng metal na walang kaluluwa. Patawad, Anika. Patuloy ni Leandro. Ang kanyang tinig ay tila basag na porselana. Patawad sa bawat sampal ng mga salita ko. Patawad sa bawat gabi na pinatulog kita sa lungkot habang nagpapakasasa ako sa kayabangan. Ngayong wala na akong kahit ano, doon ko lang naintindihan na ang tunay na yaman ko pala ay ang babaeng binaliwala ko. Lumapit si Mateo at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Anika, isang tahimik na paalala na ang kasalukuyan ay mas mahalaga kaysa sa naghihingalong nakaraan. Tumingin si Anika kay Leandro at sa unang pagkakataon, nakita niya ang lalaking minahal niya noon. Hindi ang CEO, hindi ang hambog na asawa, kundi ang isang taong durog at nagsisisi. Pinapapatawad na kita, Leandro. Ang boses ni Anika ay malumanay, ngunit may pinalidad. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil pagod na akong dalhin ang bigat ng galit ko sa'yo. Pinapatawad kita para sa sarili kong kapayapaan. Isang kislap ng pag-asa ang dumaan sa mga mata ni Leandro. Ngunit agad itong napawi nang muling magsalita si Anika. Pero ang kapatawaran ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik. Ang babaeng minahal mo ay namatay na sa ulan noong gabing yon. Ang Anika na nasa harap mo ngayon ay wala ng puwang para sa isang tulad mo. Tumalikod na si Anika kasama si Mateo, dahan-dahang naglalakad pabalik sa loob ng mansyon. Ang tunog ng kanilang mga hakbang sa hagdan ng kahoy ay tila isang hudyat ng pagsasara ng isang mahabang kabanata. Naiwan si Leandro na mag-isa sa labas habang ang ulan ay muling nagsimulang pumatak, dahan-dahan sa simula hanggang sa maging isang malakas na buhos na tila binubura ang kanyang mga yapak sa putikan. Sa gitna ng ulan, kinuha ni Leandro ang kanyang lumang telepono. Isang balita ang lumitaw sa screen.
isang huling dagok ng tadhana. Isang sikat na social media influencer, si Bianca Rivas, ay opisyal ng inaresto ng mga awtoridad ngayong hapon sa kasong large-scale fraud at money laundering. Ayon sa ulat, ginamit ni Rivas ang mga accounts ng Arguelles Tech para sa kanyang mga ilegal na transaksyon bago gumuho ang kumpanya. Nabitawan ni Leandro ang kanyang telepono sa basang lupa. Ang bawat taong pinili niyang pagkatiwalaan ay isa-isa nang nawawala, habang ang tanging taong tunay na nagmalasakit sa kanya ay tuluyan na ring lumakad palayo patungo sa liwanag ng iba. Habang ang gabi ay lumalalim at ang lamig ng ulan ay tumatago sa kanyang buto, naramdaman ni Leandro ang tunay na kahulugan ng katarungan. Hindi ito ang pagkakulong sa likod ng mga rehas, kundi ang malayang paglalakad sa mundo habang bitbit ang habangbuhay na pagsisisi sa isang bagay na hindi mo na kailanman mababawi. Isang katanungan ang naiwan sa gitna ng unos. Sapat na ba ang pagsisisi para linisin ang isang kaluluwang naligaw sa gitna ng ambisyon? O ang ilan bang pagkakamali ay itinakda talagang manatiling isang sugat na hindi na kailanman maghihilom? Ang tunay na reyna ay hindi kailangang magsuot ng korona upang kilalanin. Sapat na ang liwanag na nanggagaling sa kanyang pagbabagong buhay. Ang malawak na ballroom ng Shangri-La Hotel ay nagniningning sa libu-libong kristal na ilaw, malayo sa madilim at malamig na kalsada ng BGC kung saan nagsimula ang trahedya ni Anika isang taon na ang nakalilipas. Ngayong gabi, ang buong alta sosyedad ng Manila ay nagtipon, hindi upang magdiwang ng isang hungkag na kumpanya ng teknolohiya, kundi upang magbigay-pugay sa paglulunsad ng pondo ng Alpas Foundation. Ang hangin ay puno ng amoy ng mga imported na liryo at rosas, habang ang banayad na tugtugin ng orkestra ay tila isang himig ng tagumpay na umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Sa itaas ng hagdanang gawa sa marmol, lumitaw si Anika. Suot niya ang isang esmeraldang gown na tila ba gawa sa mga alon ng dagat, humahaplos sa kanyang katawan ng maidalisay na elegante. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at sa kanyang leeg ay nakasabit ang isang kuwintas ng mga perlas. Mga perlas na ayon sa kanyang ama ay nabuo lamang sa pamamagitan ng matagal na pantitiis sa loob ng madilim na kabibe. Ang bawat mata sa ballroom ay dahan-dahang tumingala sa kanya. Ang katahimikan na sumunod ay hindi bunga ng takot, kundi ng purong paghanga. Sa ibaba ng hagdan, naghihintay si Mateo. Suot ang isang klasikong itim na taksido, ang kanyang mga mata ay tila nakatuon lamang sa iisang bituin sa buong silid. Nang marating ni Anika ang huling baitang, dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang kamay. Hinawakan ito ni Mateo nang may buong pag-iingat. Ang init ng kanyang palad ay tila isang pangako na kailanman ay hindi na siya muling maglalakad sa dilim ng mag-isa. Napakaganda mo ngayong gabi, Anika. Bulong ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng kilig at katapatan na tila ba hininga ng spring morning. Handa na ang mundo para pakinggan ka. Ngumiti si Anika. Hindi ito ang ngiti ng isang asawang pilit na itinatago ang pagod sa likod ng apron. Ito ang ngiti ng isang babaeng buo na ang pagkatao. Lumakad sila patungo sa gitna ng entablado. Ang lagubkob ng mga palakpak mula sa mga panauhin ay tila isang malakas na ihip ng hangin na nagtataboy sa huling piraso ng abo ng nakaraan. Tumayo si Anika sa harap ng mikropono. Tiningan ang mga mukha ng mga taong nasa ibaba, mga CEO, mga politiko, at higit sa lahat, ang mga kababaihang natulungan ng kanyang foundation. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang boses ni Anika ay malinaw, malambing, ngunit may bigat ng isang taong naglakbay sa impyerno at bumalik ng mas matatag. Minsan sa buhay ko, naniwala ako na ang halaga ng isang babae ay nakasalalay sa kung gaano siya kahusay magtago sa likod ng tagumpay ng iba. Naniwala ako na ang pagmamahal ay nangangahulugan ng paggising sa madaling araw upang magluto ng sabaw, habang ang sarili mong puso ay unti-unting nanalamig sa gutom ng pagpapakumbaba. Huminto ng bahagya si Anika. Tiningnan niya si Mateo na nakatayo sa gilid ng stage
At pagkatapos ay sa kanyang ama na si Don Celestino na nakatingin sa kanya ng may luhang pagmamalaki. Pero ngayong gabi, gusto kong sabihin sa bawat babaeng nakakaramdam na sila ay maliit, na sila ay pabigat, o na sila ay basahan lamang sa palasyo ng iba. Hindi kayo ang anino. Kayo ang liwanag na nagbibigay buhay sa bawat pader na itinayo nila. At kapag ang palasyong iyon ay gumuho dahil sa kayabangan, mayroon tayong lakas upang itayo ang sarili ninyong kaharian, hindi upang maghigante, kundi upang maging malaya. Isang mas malakas na standing ovation ang sumabog sa buong ballroom. Ang bawat luha na pumatak mula sa mga mata ng mga panauhin ay tila mga patak ng ulan na ngayon ay nagbibigay buhay sa mga bagong pangarap. Samantala, sa labas ng malaking bintana ng Shangri-La, sa madilim na kalsada ng Makati, isang lalaki ang huminto sa kanyang pagwawalis ng kalsada. Suot ang isang murang uniforme ng munisipyo, pinagpag ni Leandro ang dumi mula sa kanyang pantalon. Tiningalan niya ang makintab na salamin ng hotel kung saan tanaw ang liwanag mula sa ballroom. Hindi niya nakikita si Anika, ngunit ramdam niya ang init ng tagumpay nito sa hangin. Isang mapait ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Leandro habang muli niyang hinahawakan ang kanyang walis tingting. Siya ngayon ang naglilinis ng dumi sa kalsada, isang talinghaga ng tadhana para sa isang lalaking dati ay nagtapon ng tunay na ginto sa basurahan. Sa loob ng ballroom, dahan-dahang lumapit si Mateo kay Anika matapos ang kanyang talumpate. Hinawakan niya ang baywang nito ng banayad habang ang orkestra ay nagsimulang tumugtog ng isang malambing na waltz. Inihilig ni Anika ang kanyang ulo sa balikat ni Mateo. Nararamdaman ang mabilis at payapang tibok ng puso nito. Saan tayo pupunta pagkatapos nito, Reyna Anika? Tanong ni Mateo habang dahan-dahan silang sumasayaw sa gitna ng silid. Tumingin si Anika sa malaking pinto ng ballroom na nakabukas patungo sa balkonaheng, nagpapakita ng magandang tanawin ng lungsod sa ilalim ng mga bituin. Ang bawat pait, ang bawat luha, at ang bawat sugat ay opisyal ng naging bahagi ng kahapon. Kahit saan, Mateo. Bulong ni Anika habang dahan-dahan siyang pikit at dinaramdam ang kalayaan. Basta't nakaharap sa sikat ng araw. Habang patuloy ang pang-ikot ng kanilang sayaw sa gitna ng nagniningning na silid, isang huling katanungan ang laiwan para sa mga nakikinig. Ngayong nasulat na muli ang tadhana, paano mo babalangkasin ang sarili mong kwento kapag ang buhay ay muling nagbigay sa'yo ng blangkong papel? Ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa pagkawala ng ingay sa paligid, kundi sa katahimikan ng isang pusong wala nang itinatagong pait. Lumipas ang isang taon mula ng gabing niyanig ng Alpas Foundation ang buong Manila. Sa baybayin ng San Isidro, ang dahan-dahang paghalik ng mga alon sa maputing buhangin ay tila isang banayad na kumpas ng tadhana. Malayo sa nakakasuffocate na usok at nagtataas ang gusali ng BGC. Dito ay mas malawak ang langit at mas malaya ang bawat hininga. Nakatayo si Anika sa harap ng isang bagong gusaling ipinatatayo niya. Isang livelihood center para sa mga nanay sa kanilang probinsya. Hindi ito gawa sa ginto o kristal, kundi sa matitibay na bato at kahoy na nara, tila ba sumisimbolo sa kanyang sariling pagkatao na dumaan sa matinding unos, ngunit nanatiling nakatayo. Sa kanyang tabi, naroon si Mateo. May hawak na blueprint at dahan-dahang itinuturo ang bahagi ng gusali kung saan magkakaroon ng malawak na harden. Ang bawat sulyap ni Mateo kay Anika ay puno ng paggalang. Hindi siya ang lalaking gustong ikulong si Anika sa isang gintong hawla. Siya ang arhitektong tumutulong sa dalaga upang palawakin pa ang kanyang sariling mundo. Nang dahan-dahang dumampi ang kamay ni Mateo sa likod ni Anika upang i-guide ito sa paglalakad, naramdaman ng dalaga ang isang uri ng seguridad na matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Ito ang pag-ibig na hindi nang aalipin, kundi nagpapalaya. Isang hapon, habang naglalakad si Anika sa bayan upang bumili ng mga sariwang prutas, nakita niya ang isang pamilyar na anino. Sa harap nagnakarinderya, nakita niya si Leandro.
Wala na ang mamahaling suit, wala na ang kintab ng kanyang buhok. Nakasuot siya ng isang simpleng t-shirt at maong, abala sa pagbubuhat ng mga sako ng bigas para sa may-ari ng tindahan. Ang kanyang katawan ay naging payat at ang kanyang balat ay nasunog na ng sikat ng araw. Huminto si Anika sa di kalayuan. Tiningnan niya ang lalaking dati ay naging sentro ng kanyang mundo. Wala siyang naramdamang galit, wala ring pagnanais na lapitan ito. Ang tanging naramdaman niya ay isang malalim na pag-unawa. Nakita niya si Leandro na kumuha ng isang basong tubig at inabutan ang isang matandang babaeng pulubi na nakaupo sa gilid ng kalsada. Isang maliit na kilos, isang simpleng kabutihan na kailanman ay hindi nagawa ng dating CEO ng Arguelles Tech. Sa sandaling iyon, nalaman ni Anika na ang katarungan ay nakamit na ng buo. Hindi sa pamamagitan ng pagkakulong ni Leandro sa likod ng mga rehas, kundi sa pagkakulong nito sa katotohanan ng sarili nitong mga pagkakamali hanggang sa ito ay magbago. Muling nagpatuloy sa paglalakad si Anika, hindi na lumingon pa. Ang kanyang bawat hakbang sa lupang tinubuan ay puno ng gaan. Ang sugat na 10 taon niyang dinala ay hindi na lamang isang pilat. Ito ay naging isang medalya ng kanyang katatagan. Anika! Tawag ni Mateo mula sa dulo ng kalsada habang nakasandal sa kanyang sasakyan at may bitbit na isang bungkos na mga ligaw na bulaklak. Tara na! Hinihintay na tayo ni Don Celestino para sa hapunan. Ngumiti si Anika. Isang ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata, na tila ba bawat bituin sa langit ay sumasalamin sa kanyang saya. Tumakbo siya ng bahagya patungo kay Mateo. Ang kanyang puting bestida ay sumasabay sa ihip ng hangin. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang papalubog na araw. Ang kulay kahel at lila sa abot tanaw ay tila isang huling hininga ng isang mahabang kabanata. Ang kwento ni Anika Villaluna ay hindi nagtapos sa paghihigante. Ito ay nagtapos sa pagtuklas na ang pinakamalaking yaman na maaari mong makuha ay ang pagmamahal sa sarili at ang kapayapaang hindi kayang bilhin ng kahit anong bilyong piso. Ang reyna ay wala ng palasyong gawa sa bato dahil ang kanyang kaharian ay nasa loob na ng kanyang sariling puso. At doon, wala ng sinumang makakapagpaalis sa kanya.